Inakala ng lahat na siya ay isang kaawa-awang ulila na ang mga magulang ay umalis upang kumuha ng gatas at hindi na bumalik, ngunit siya ay nagsasanay upang maging pinakamalakas na spirit warrior. Si Liang ay isang kalunos-lunos na talunan na naninirahan sa mundo ng mga mahiwagang multo at mga espirito kasama ang kanyang ama na si Cao, na siyang tagapagtanggol at pinuno ng lugar, at ang kanyang ina nakakapanganak lang sa kanyang nakababatang kapatid na si Yan, dahil sa masipag gumawa ang kanyang ama. Gaya niya, kahit na ang kanyang kapatid ay ganap na walang silbi at walang espiritual na enerhiyi. Dahil doon hindi lamang ang kanyang ama kundi maging ang kanyang ina ay iniwan sila sa kalagitnaan ng gabi upang bumili ng gatas. Sa tingin niya ay babalik na ang mga magulang nila pero gaya ng inaasahan, hindi na sila bumalik. Pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Lo ang naging bagong pinuno ng lugar na napupuot sa mga bata, at nauwi sa paghampas kay Liang tulad ng aking ex. Ipinahayag niya na siya ang bagong pinuno ng kalye at ipinatawag ang kanyang Spirit King upang ipakita ang kanyang kalakasan sa mga bata nang walang pahintulot niya. Hiniling niya sa Spirit King na itapon ang bata sa bangin sa pag-aakalang isa lamang siyang walang silbi, ngunit nalaman niyang marami siyang nakatagong kapangyarihang na mahiwaga. Habang iniisip pa rin ni Lo kung ano ang gagawin, nagsimulang umiyak siya na parang iniinis ang Spirit King na sinunggaban ang bata at sinubukang itapon sa labas ng mundo ng mga espirito, ngunit inagaw siya ni Liang sa kanyang mga kamay at tumalon sa kaharian ng tao upang iligtas ang kanyang kapatid. Nagtayo siya ng kampo sa ilalim ng tulay at nagnakaw sa mga paninda upang mabuhay, at mapakain ang kanyang kapatid, ngunit hindi matitiis ng kapitalistang tindero ang ganitong kalaking kawalan, kaya ipinadala niya ang kanyang assistant upang kunin ang mga bata. Nahanap ng assistant na si Edmund ang tagwa ni Liang sa ilalim ng tulay, at nagawang kumbensihin siya na hindi siya kaaway. Nag-aalok siya na dalhin siya sa isang ampunan, ngunit sinabi ni Liang na hindi siya ang kanyang tatay, at tumanggi sa kanyang alok. Kahit papaano ay nabubuhay sila tulad ng isang regular na walang tirahan, ngunit isang araw ng taglamig ay nagkasakit siyan. Dinala siya ni Liang sa ospital, ngunit ang healthcare ay katulad din ng ibang hospital, at tumanggi ang doktor na gamutin siya ng walang pera. Dahil walang pagpipilian, pinuntahan ni Liang si Edmund at hiniling na dalhin siya sa ampunan. Si Liang ay naligo sa mainit na tubig at kumain ng masaganang pagkain doon, ngunit napansin niyang nawawala ang kanyang kapatid at lumabas siya para hanapin siya. Ibinenta lang pala ni Edmund si Liang sa isang mayaman at itinapon ang kanyang kapatid sa basurahan, kung saan siya nilalamig. Nagalit sa kanya si Liang, ngunit pinatahimik lang siya ni Edmund at ibinigay sa kanyang bagong amo na humiling sa kanyang kasambahay na parusahan siya hanggang sa masunod siya. Kahit na pagkatapos nito, tumanggi si Liang na iwanan ang kanyang kapatid at Jin-aisang ang guardian spirit na nagngangalang Eugene na natutulog sa loob niya. Lumabas siya sa kanilang bahay, hinanap si Edmund bago pinilit na ibunyag ang lokasyon ng kanyang kapatid, at ninakawan pa siya ng pera. Matapos mahanap ang kanyang kapatid, agad itong tumakbo pabalik sa ospital at naghagis ng pera sa mukha ng doktor, sinabi sa kanya na gamutin kaagad siyan. 4 na taon na ang lumipas mula noong araw na iyon, at lumaki ng husto sina Yan at Liang. Ngayon sila ay nagpapatakbo ng isang kartel ng mag-isa, inaatake ang mga nananakot sa tulong ni Eugene, at nagnanakaw ng pera mula sa kanila. Na-upgrade din nila ang kanilang pamumuhay sa pro-bersyon ng homeless. Isang araw, nagpasya si Liang na sapat na ang kanyang lakas para bawiin ang kanyang tahanan at sumama kay Yan, para lamang malaman na ang Demon Street ay naging isang slum at ang mga masasamang multo ay gumagapang sa lahat ng dako, nang huhuli ng mga inosenteng espirito. Gusto ni Yan na maging isang bayani at sinusubukang iligtas ang isang batang babae na pinapahirapan ng isang multo, ngunit ginagalit lamang niya ang multo, na pinilit ang espirito ni Liang na iligtas ang kanyang kalunod-lunos na sarili. Hiniling ni Yan sa babae na alagaan ang kanyang kapatid habang kasama niya si Eugene upang labanan ang multo. Gumagamit sila ng ilang combo moves para itulak ang multo habang binabato niya sila ng higanteng bato bilang kapalit. Sa kabutihang palad, pinutol ni Eugene ang malaking bato at pagkatapos ay pinalipad ang multo, bago ito natapos ni Liang sa pamamagitan ng paghampas nito sa lupa. Ang balita ng pagbabalik ng magkapatid ay nakarating kay Lo, at nahuli niya sila sa gate ng Demon Street kasama ang isang hukbo ng mga espirito. Sinabihan ni Liang si Yan na tumakbo at magtago habang kaharap niya si Lo na mag-isa. Ipinatawag ni Lo ang Spirit King, na umatake kay Liang, ngunit pinigilan siya ni Eugene gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit si Eugene ay hindi sapat na malakas upang talunin ang Spirit King at bumagsak sa lupa.
Tinatawanan siya ni Lo dahil sa pagiging isang napakalaking talunan, at ipinahayag na ang kanyang mga magulang ay pinaslang ng isang napakalakas na espiritu. Lubos nitong winasak si Liang, na nananatili doon na nanlulumo habang siya ay muling ibinebenta sa isang lalaking nagngangalang Sandro na amo ni Lu habang si Yan ay nagtatago kasama ang babae para sa kaligtasan na parang isang kawawang bata. Ang batang babae ay nagpapanatili sa kanya na ligtas mula sa mga multong nakakubli, ngunit dahil sa lahat ng stress at takot, nagsimula siyang bumaling sa madilim na bahagi. Sa kabilang banda, dinala ni Sandro si Liang sa Death Island, na parang Epstein Island ng mga espiritu kung saan ang mga batang nasa pagitan ng edad na 5 at 18 ay natutong kontrolin ang kanilang guardian spirits. Walang oras si Liang para dito, kaya tumalon siya sa dagat para tumakas. Kahit na ang isang sanggol ay maaaring lumangoy ng mas mahusay kaysa sa batang ito. Iniligtas siya ng instructor at pinapunte siya kung saan nakatagpo siya ng isang grupo ng mga bully. Susubukan niyang ipatawag si Eugene para harapin sila, ngunit walang nangyayari dahil ang mga espiritual na kapangyarihan ay hindi pinapagana sa islang ito. Ang bully ay nagsimulang humagulgol pagkatapos noon, ngunit isang may puting buhok na batang lalaki na nagngangalang Leonard ang dumating doon at tinawag ang kanyang 3 guardian spirit para takutin ang mga nananakot. Nalaman ni Leonard na gusto ni Liang na makatakas sa islang ito upang protektahan ang kanyang kapatid, at nag-alok na tulungan siyang makatakas mula rito. Umakyat sila sa tuktok ng tore sa isla, kung saan isiniwalat ni Leonard na ang tanging posibleng paraan para makatakas sa lugar na ito ay ang tumalon sa dagat mula sa taas na ito, dahil peke ang lugar na ito at ang totoong mundo ay matatagpuan sa ilalim ng dagat. Nagtiwala si Liang sa kanyang bagong kaibigan at tumalon sa dagat. Patuloy siyang lumulubog at matagumpay na lumabas sa totoong mundo kung saan iniligtas siya ng isang mangingisda. Sumakay siya pabalik sa Demon Street at naisip na sa wakas ay makikita na niyang muli ang kanyang kapatid, kung saan nalaman niyang naging diktador si Lo at pinipilit niyang maalipan ang mga normal na espiritu. Kapag nawalan sila ng pag-asa at naging mga multo, pinapalahok niya sila sa mga Squid Game at pagkatapos ay nagre-recruit ng pinakamalakas sa kanyang hukbo. Tinadago pa rin ng babae si Yan, at isang matandang spirit ang nagsumbong ng kanilang lokasyon kay Lo para lang sa isang magazine. Nahanap sila ng mga espiritu ni Lo na pinipilit siya na protektahan ang babae mula sa kanila, ngunit wala siyang silbi bilang isang batang lalaki at nasample. Kinuha ng isang multo ang bata upang tapusin siya, ngunit dumating si Liang upang iligtas ang kanyang kapatid at pinalayas ang multo, habang humihingi siya ng tawad sa kanyang umiiyak na kapatid dahil sa pagiging huli. Tinatapos ni Eugene ang lahat ng mga multo. Biglang may napansin sila sa loob ni Rhea na lumalabas, at napagtanto na napunta siya sa madilim na bahagi dahil sa kanyang mga takot. Inatake niya si Yan, ngunit bago niya magawa iyon, inutusan ni Liang si Eugene na atakihin siya. Ang kawawang Yan ay tumangging maniwala na ang magiliw na si Rhea ay maaaring maging multo at nagsimulang umiyak. Nais lamang siyang alisin ni Liang sa kanyang paghihirap, ngunit ipinahayag ni Yan na hindi niya ito hahayaang saktan siya. Sinabihan ni Liang si Eugene na palayain ang dalaga para may matutunang leksyon ang kanyang kapatid. Nang sinubukan niyang salakayin muli si Yan, sa wakas ay napagtanto niyang tama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay inutusan ni Liang si Eugene na tapusin ang babae at wakasan ang kanyang buhay, at sumunod ito. Nakangiti ang babae habang siya ay dinadalisay at ang puso ng kawawang si Yan ay nadurog. Sa gabi, gumagawa sila ng libingan para sa kanya at nagtanim ng bulaklak doon. Sinisisi ni Yan si Liang sa kanyang pagkasawi at ipinahayag na kinamumuhian niya siya, si Eugene, at lahat ng iba pang host ng espiritu. Ipinahayag niya na maghihiganti siya para kay Ryan, at lalakas ng sapat upang talunin si Liang balang araw. Iginagalang ni Liang ang kanyang mga sentimento at sinabi na sila ay masyadong mahina sa pagkakataong ito, kaya umalis sila upang lumakas sa pamamagitan ng kanilang training arc. Bumalik sila sa kanilang base sa ilalim ng tulay, at nagsimulang magsanay sa pamamagitan ng pagbabasa ng solo-level ng manga. Lumipas ang ilang taon, at sama-samang lumalakas ang mga kapatid sa pamamagitan ng pagsasanay araw-araw. Sa wakas ay nagpasya silang handa na silang iuwi ang kanilang tahanan. Nakarating sila sa Demon Street, at iniligtas niya ng isang matandang lalaki na binubuli ng isang grupo ng mga multo. Madali niyang pinabagsak ang mga multo gamit ang martial arts, ngunit hindi tinapos ang kanilang mga pinuno upang masabi niya kay Lo ang tungkol sa pagbabalik ng tunay na master ng Demon Street.
Sa sandaling marinig ni Lo ang balitang ito, inutusan niya ang kanyang Ghost Army na harapin ang mga intruders. Napagdesisyonan niyang sumama na rin sa laban, ngunit pagdating doon, natalo na niyan ang multong pinadala niya. Ipinatawag ni Lo ang Spirit King para labanan siya, at lumapit si Liang para harapin siya. Inutusan ni Lo ang Spirit King na salakayin sila, at ipinatawag ni Liang si Eugene nang hindi ginagawa ang dance move dahil pinagkadalubhasaan na niya ang kanyang espiritual na enerhiya ngayon. Tinalo ni Eugene ang Spirit King habang tinatalo ni Liang si Lo, at pagkatapos ay sinabihan siyang wag nang ipakita ang kanyang mukha. Pagkatapos ay inakay ni Liang ang kanyang kapatid pabalik sa kanilang tahanan, at nakitang nakalagay pa rin ang kanilang mga name tag. Biglang dumating si Lo doon para sa round 2. Sinira niya ang isang piraso ng balat ng sacred tree at kinain ito, tulad ng ipinagbabawal na tsokolate na nagpapataas ng lahat ng kanyang istatistika ng 100 puntos. Pumasok siya sa Ultra Mode ni Goku at muling tinawag ang Spirit King para atakihin ang mga lalaki. Agad na kumilos si Eugene para bantayan ang kanyang amo, ngunit mas malakas ang Spirit King ngayon at isang hit mula sa kanya ang nagpapadala sa kanila sa downtown. Kahit papaano ay napapanatili ni Eugene na buhay ang kanyang amo habang nasa burol pa rin siyan. Dumating si Lo sa bayan, at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Sinubukan ni Liang at Eugene na lumaban, ngunit hindi sila sapat na malakas, at madaling natalo ng Spirit King. Binuhat ni Lo ang nasugatan na si Liang at pinaghahampas siya, ngunit dumating si Yan doon at sinipa siya sa isang pader na nagligtas sa kanyang kapatid. Nagmamadaling pumunta ang Spirit King sa side ng kanyang amo, binibigyan ng sapat na oras si Yan at ang iba pa para makatakas. Hindi naman nasaktan si Lo, pero naiinis na siya ngayon. Para mabilis na matapos ang laban, ipinakain niya ang balat ng sacred tree sa army ng multo para lalo silang lumakas. Isang napakalakas na multo ang nakahanap sa magkapatid sa gate ng Demon Street. Nagmamadaling salakayin ito ni Yan, ngunit walang silbi ang kanyang sipa laban sa multo, at kailangang pumasok si Eugene para iligtas siya. Gusto ni Liang na makaalis sa Demon Street ngunit nakita ni Yan ang isang multo na sinusunog ang lungsod at pinapaslang ang mga ordinaryong espirito. Ipinahayag niya na babalik siya upang iligtas ang kanyang mga tao, at pinatahimik siya ni Liang gamit ang sampal ni Will Smith. Hinawakan niya at dinala si Yan sa gate na patuloy na tinatawag siyang duwag sa paglayas. Gayunpaman, biglang huminto si Liang at pinalabas siya ng gate na sinasabi na ang pagprotekta sa Demon Street ay ang kanyang responsibilidad. Siya ay ganap na naubusan ng enerhiya at napalibutan ng isang grupo ng mga multo. Maging si Eugene ay nanghina pagkatapos ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Hinayaan nila ang kanilang sarili na mapasakamay ng mga multo na gumagapos kay Liang, at dinala siya sa bahay ni Lo. Tinanong siya ni Lo kung nasaan ang kanyang kapatid, at nang hindi sumagot si Liang, inihagis niya ito sa dingding. Hiniling ng Spirit King sa kanyang amo na hayaan siyang tanungin ang bata. Sinimulan niyang hampasin siya ng ilang suntok na napakalakas. Natuwa si Lo at hiniling kay Liang na ihayag ang lokasyon ng kanyang kapatid. Nanatili siyang tahimik, ngunit pagkatapos ay ipinaalam ng multo kay Lo na si Yan ay nasa mundo ng mga tao. Tumawa si Lo at pinapanta ang kanyang mga kampan upang dalhin ang bata sa kanya. Sa labas ng gate, sinusubukan ni Yan ang kanyang makakaya na pumasok muli sa Demon Street ngunit nabigo siya at nagsimulang umiyak. Pagkatapos, nararamdaman niya ang presensya ngunit hindi niya nakikita ang multo na tumawid sa gate para salakayin siya. Iniisip niya na kinakalaban niya si John Cena at madaling natatalo. Hinawakan siya ng Ghost Soldier, at nag-spit siya ng dugo para makita ito, ngunit hindi iyon nagtagal. Biglang nakita niya ng isang fire hydrant at sinira ito, at nakikita ng tubig ang outline ng mga multo. Sinusubukan niyang labanan ang mga ito, ngunit napakalakas pa rin ng mga ito para harapin niya. Gayunpaman, nakakuha siya ng ideya at tumalon para maupo sa mukha ng isang multo, ngunit sa paraang parang pambata. Kinaladkad niya ang multo kasama niya sa gate at hindi nagtagal ay nakarating sa bahay ni Lo, na ikinagulat ng lahat. Tumawa lang si Lo at naglakad papunta sa batang umatake sa kanya nang walang babala. Pinaglaruan ni Lo si Yan bago siya sinipa sa tagiliran, at nang muli niya itong inatake, sinuntok niya ito at pinapante sa kanyang kapatid. Bumangon sila at biglang naglunsad ng combo attack sa kanya, sinipa ang kanyang mukha. Nadismaya si Lo at pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya upang itulak si Liang pabalik, at pagkatapos ay pinatumba siya ng isang sampal ni Will Smith.
Sinusubukan nilang atakihin siya ng paulit-ulit ngunit tinutulak sila pabalik ni Lo sa bawat pagkakataon. Bumangon si Yan at sinabi kay Lo na talagang kinasusuklaman niya ang mga spirit host na katulad niya, na nag-iisip na mas mataas sila sa mga tao dahil lang sa totoo ang kanilang mga imaginary friends. Hinawakan ni Lo ang kanyang ulo, at habang tumatakbo si Liang para iligtas siya, nadapa siya at inapakan siya. Nagpupumiglas ang magkapatid, at kahit si Eugene ay nagmamadaling tumulong sa kanila, ngunit hindi man lang siya pinapasok ng Spirit King sa bahay at patuloy siyang binubugbog sa labas. Tinatawanan ni Lo si Yan, sinabing bibigyan niya ito ng pagkakataong patunayan ang kanyang pagkamuhi sa mga spirit host. Binura niya ang mga alaala ni Yan, at hindi na niya makilala si Liang pero nandoon pa rin ang pagkamuhi nito sa kanya. Nang mawala ang kanyang alaala, inatake ni Yan ang kanyang kapatid, at hinagisan siya ni Lo ng kutsilyo para mapadali ang trabaho. Sinubukan ni Liang na alisin ang kanyang kapatid mula dito, ngunit wala itong silbi, at dinampot niya ang kutsilyo. Inatake siya ni Yan, at iniwasan ni Liang ang kanyang pag-atake bago siya sinampal ng malakas. Sinabi niya sa kanya na alalahanin siya at patuloy na sinasabi sa kanya na gumising, kahit na patuloy siyang inaatake ni Yan. Hindi niya kayang labanan ang kanyang kapatid, at ang pinakamahusay na magagawa niya ay ang pagdisarma sa kanyang kapatid at ihagis ang kutsilyo sa hangin. Gayunpaman, sinipa ni Yan ang kutsilyo kay Liang, at halos matamaan siya at nataman ang sagradong puno sa malapit. Si Eugene ay natalo na ng Spirit King, ngunit siya ay bumangon pa rin upang tulungan ang kanyang master. Ayaw ni Lo na makialam siya sa kanyang kasiyahan at sinabihan ang Spirit King na tapusin ang espirito. Naglunsad ng warning shot ang Spirit King kay Eugene, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad at hindi tumitigil kahit na masugatan ang kanyang mga binti at likod. Lumapit siya kay Liang, ngunit pagkatapos ay isang palaso ang tumusok sa kanyang puso, at siya ay napaluhod. Samantala, si Liang ay nakaranas ng paulit-ulit na pinsala sa mga kamay ni Yan, at siya ay dumudugo sa lupa. Dinampot ni Yan ang kanyang kutsilyo para tapusin siya, ngunit nang akmang aatakihin niya ito, bigla siyang huminto at umiyak nang tanungin niya si Liang kung sino siya. Nakangiti si Liang habang sinasabi sa kanya na siya ang kanyang kapatid, at si Yan ay nalilito dahil hindi pa rin niya ito maalala. Pinipilit ni Liang na ipaalala sa kanya ang mabuti at masamang sandali na magkasama sila. Naniwala si Yan sa kanya, pero biglang dumating si Lo sa likod nila at itinulak ang kutsilyong hawak ni Yan sa puso ni Liang. Kinilabutan ang magkapatid habang nakikita nila ito, at si Yan ay nakakaramdam ng sakit. Pakiramdam niya ay naliligaw siya sa dilim nang bigla niyang marinig ang kanyang kapatid na kumakanta ng oyayi na lagi niyang kinakanta habang pinapatulog, at habang hawak niya ang kanyang imahinaryong daliri, bumabalik sa kanya ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, huli na dahil nasawi kaagad si Liang pagkatapos nito, at tanging iyak na lang ang magagawa niyan. Sinabihan siya ni Lo na huminto sa pag-iyak, at kapag hindi siya tumigil, sinubukan niya itong hampasin. Nang malapit na siyang tamaan, isang espiritual na enerhiyang thunderbolt ang halos tumama sa kanya, ngunit iniligtas ng Spirit King ang kanyang buhay. Hindi maintindihan ni Lo kung saan nanggagaling ang espiritual na enerhiya dahil ang bata ay isang ordinaryong mortal, ngunit naiintindihan ng dalawang guardian spirit ang nangyayari. Napagtanto nila na ang dahilan kung bakit si Yan ay maaaring magpakita ng espiritual na enerhiya hanggang ngayon ay dahil siya ay ipinanganak na iba. Siya ay ipinanganak na may isang bihirang katawan ng mandirigma na nagpapahintulot sa isa na magkaroon ng higit sa isang guardian spirit. Nang makita ito, napagtanto ni Eugene na dapat niyang gamitin ang forbidden treasure na dala niya para iligtas si Yan. Binasag niya ang mga arrow na tumutusok sa kanyang katawan, tumayo, at inilabas ang kahon na hawak niya sa likuran niya. Binuksan niya ito upang ipakita ang isang maalamat na artifact na tinatawag na Yamama Staff na maaari lamang ay activate sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang buhay. Nagsimulang kuminang ng maliwanag ang staff, at isinakripisyo ni Eugene ang lahat ng kanyang natitirang espiritual na enerhiya upang mabuksan ang selyo nito. Ang mga bendahe na nakatakip sa staff ay natanggal, at pagkatapos ay naglabas ito ng napakalaking espiritual na enerhiya na nasa anyo ng 7 guardian spirits. Isang espiritong nagngangalang Kabocha ang bumaba sa lupa, at nagpahayag na maglilingkod siya kay Yan mula ngayon. Nagsimulang maghiwa-hiwalay si Eugene at ginawa ang kanyang huling kahilingan sa 7 espirito, na hinihiling sa kanila na alagaan ang bata sa ngalan niya.
Si Caboche at ang iba pang mga espiritu ay nagpasya na ipahiram ang kanilang mga kapangyarihan kay Yan at pumasok sa kanyang katawan, ngunit hindi tulad ng ginagawa ng mga pari, at siya ay sumisigaw habang nararamdaman niya ang kanilang kapangyarihan. Inilagay ni Yan ang kanyang kapatid sa lupa habang siya ay bumangon upang ipaghiganti siya. Tinawag niya ang staff sa kanya at ipinatawag si Caboche. Naglalakad sila patungo kay Lo, na nawalan ng pag-asa na manalo at inaakusahan sila ng paggamit ng mga cheat code. Ipinadala niya ang Spirit King upang salakayin ang bata, ngunit nahuli siya ni Caboche habang papalapit si Yan kay Lo at sinaktan siya ng isang malakas na suntok na nagdulot sa kanya ng pagbangga sa kanyang bahay. Naglalakad si Yan sa bahay hila-hila ang staff sa lupa at sinusunog ang lahat ng mahawakan nito. Pinakiusapan siya ni Lo na huwag nang lumapit, ngunit patuloy siyang inaatake ni Yan. Hinaranggan ni Lo ang kanyang mga atake, ngunit pagkatapos ay tinamaan siya ni Yan gamit ang kanyang staff at sipa na combo. Naabutan niya siya sa kalagitnaan ng trajectory at tinamaan siya ng isa pang malakas na suntok na nagdulot sa kanya ng pagbangga sa kanyang minibar. Nakahanap si Lo ng isang basag na bote ng salamin at inatake nito si Yan, ngunit sinaktan niya ito para sa isang home run kasama ang kanyang staff. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw niya at sinimulang atakihin ang kanyang mukha hanggang sa masira ang bubong. Ang bahay ay nasusunog at gumuho sa kanilang paligid na naglalabas ng mga masasamang espiritu na pinananatiling nakalock ni Lo sa kanyang basement para sa mga eksperimento. Binuksan ni Lo ang tarangkahan, at sinalakay ng masasamang espiritu si Yan at itinulak siya, at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at pinalipad silang lahat kasama ang bahay mismo. Nakita ni Caboche at Spirit King ang pagsabog sa tamang oras, at nagmadali silang pumunta sa bahay upang protektahan ang kanilang mga master. Matagumpay na naprotektahan ni Caboche si Yan mula sa mga nahuhulog na semento, habang ang Spirit King ay kinuha si Lo at nagsimulang tumakbo palayo sa kaligtasan. Biglang narinig nila ang tunog ng kabayong tumatakbo palapit sa kanila, at nalaman nilang paparating si Caboche na may dalang isang higanteng armas. Si Lo ay nabigla dito at inuutusan ang Spirit King, at ang espiritu ay walang pagpipilian kundi sumunod. Nawasak siya ng higanteng mace weapon, at sinabihan siya ni Caboche na huminto or siya ay tuluyang mawawasak. Patuloy pa rin sa pagsasabi sa kanya ni Lo na lumaban, at ang kanyang boses ay umaakit sa lahat ng mga multo na ginamit nila upang pagsilbihan siya, at gusto din nilang makakuha ng isang piraso ng kanya. Matapos mapalibutan sila, si Lo ay maaari lamang tumawag sa Spirit King upang tumulong sa kabila ng kanyang sarili na malapit ng masawi. Sumugod ang Spirit King sa tabi ni Lo, nagsimulang labanan ang mga multo, at natalo silang lahat. Gayunpaman, naubos niya ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa paggawa nito, at nagsimulang maghiwa-hiwalay. Hindi makapaniwala si Lo at nawala sa kanyang sarili nang mawala ang kanyang guardian spirit. Ang kwintas na nagpapatunay na siya ay isang pinuno ay lumipad palayo sa kanya, at nagpasya si Caboche na alisin siya sa kanyang paghihirap. Dumating doon si Yan sa huling sandali at pinipigilan si Caboche sa pagdurog sa kaawa-awang lalaki. Sa halip na tapusin siya, itinapon niya ito sa mortal na mundo, na sinasabi na ang kasawian ay magiging isang madaling parusa para sa kanya, at dapat siyang magduse sa buong buhay niya sa labas. Patuloy na kumikilos si Lo na parang big shot, at agad na nakipag-away sa mga lokal na gangster na bumugbog sa kanya hanggang sa siya ay bumagsak. Nakaupo si Yan sa tumpok ng mga durog na bato na nakahawak sa mga name tags ng kanyang kapatid at ng kanyang sarili, naghihintay sa espiritu ni Liang na magpakita sa Demon Street. Sa wakas, pagkatapos ng 7 araw, nagpasya ang mga pinuno ng Ghost World na gawin siyang susunod na pinuno ng Demon Street, at ipadala ang kanilang kinatawan na si Sandro upang makipag-usap sa kanya. Ayaw siyang kausapin ni Yan at inutusan si Caboche na tapusin siya, ngunit sinabihan siya ni Sandro na huminto dahil narito siya para makipag-deal sa ngalan ng Ghost World. Biglang narinig ni Yan ang boses ni Liang at lumingon siya para makita ang spirit form ng kuya niya. Tumakbo siya para yakapin siya at nagsimulang umiyak, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi sa kanya ni Sandro na siya na ngayon ang pinuno ng Demon Street. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon para dito. Dapat pumunta si Yan sa Death Island para kumpletuhin ang kanyang pagsasanay, at mamaster ang kanyang espiritual na enerhiya para maging isang tunay na pinuno. Nanatili si Liang upang protektahan ang kanyang tahanan at hilingin ang kanyang nakababatang kapatid ng good luck. Pagkatapos ng isang emosyonal na palem, natapos ni Yan ang kanyang pagsasanay sa Death Island at pagkatapos ay bumalik sa bahay.
Siya ay naging mas matanda kay Liang, na hindi maaaring lumaki dahil siya ay isang espiritu ngayon. Kasama nito, ang dalawang magkapatid na lalaki ay nangangako na aalagaan ang kanilang Demon Street ng magkasama. Makalipas ang 10 taon, ang kanilang normal na buhay ay maaabala ng isang babaeng tinatawag na Zia. Siya ay isang walang trabahong babae na tumanda ng masyadong matanda para magtrabaho sa isang sweatshop, at hindi makahanap ng totoong trabaho. Sa kanyang unang araw sa paghahanap ng trabaho, nakatagpo siya ng isang misteryoso na manghuhuli na walang iba kundi si Sandro. Dahil ayaw niyang maniwala sa kanyang astrolohiya, nasagasaan siya ng isang nerbyosong taga-deliver ng pagkain na humihingi sa kanya ng pera, at pagkatapos ay sinabihan siyang magpasalamat na hindi siya driver ng truck. Pagkatapos noon, tinanggihan siya ng mas maraming tao sa isang araw kaysa sa buong buhay ko. Sa gabi, habang iniisip niyang simulan ang TikTok, nakakatanggap siya ng mensahe tungkol sa isang agarang panayam sa trabaho. Si Zia ay agad na pumunta sa address na ibinigay sa mensahe at nakarating sa lugar na tinatawag na Demon Street. Kahit na ang kalye ay malinaw na mukhang ang mas nakakatakot na bersyon ng isang eskinita, siya ay naglakas loob na pumasok sa loob ng hindi namalaya na siya ay tumawid sa isang hindi nakikitang larangan ng puwersa. Pagkatapos lamang ng ilang minutong paglalakad ay napagtanto niyang nababalisa na siya. Ito ay hindi kailanman isang pakikipanayam sa trabaho, at siya ay tinawag ng babae upang i-disassemble at ibenta sa isang web, or upang kunin at ipadala sa Epson Island. Nataranta siya at sinubukang tumakas, ngunit tila ang kanyang sense of direction ay parang katulad ng kay Zoro ng One Piece. Naliligaw siya sa mga tuwid na kalye, at habang tinitingnan niya ang kanyang smartphone, nakabangga siya ng isang multo. Sa tingin niya, ito ay isang prop ng pelikula, ngunit pagkatapos ay bigla siyang inatake ng multo, at habang gumagapang siya pabalik, madami pa ang nagpakita kung saan siya nanggaling. Napagtanto niya na siya ay nabalisa at nagsimulang tumakbo, hindi alam na may nakapansin sa kanya at sa mga multo. Nahawakan siya ng multo at nagsimulang lumapit ang madami pang multo, ngunit biglang tinusok ng mga kutsilyo ang kanilang mga ulo at bumagsak sila. Si Zia ay tumangala at nakita ang isang lalaki na may hawak na higanteng armas na ginagamit niya para sa gabi-gabi na kasiyahan, at ang kanyang kapatid na lalaki ay nagjuggling ng kutsilyo sa tabi niya. Ang lalaking may higanteng armas ay walang iba kundi si Yan, na lumaki bilang isang alpha male habang ang kanyang kapatid na si Liang ay pareho pa rin ng edad. Bumaba si Yan sa kalsada at lumikha ng isang higanteng flame pillar, at siya ay lumapag bago inatake ang mga zombie sa isang 3D fight sequence. Samantala, pinuntahan ni Liang si Zia at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito dahil ito ay isang Demon Street kung saan bawal ang mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid ay ang tagapag-alaga na pinuno ng lugar na ito, na nanghuhuli ng mga multo gamit ang kanyang kapangyarihan sa apoy. Habang naririnig ni Zia ang kanyang boses, bigla niyang nakilala siya bilang tagahatid ng Uber Food sa umaga. Nakikilala rin niya ito, at nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Sinabi niya na kailangan niya siyang magbayad para sa pag-aayos ng kanyang bike, at kung wala siyang pera, isang bagay ang gusto niyang gagawin. Tinawag siya ni Zia na mandaragit at sinimulan siyang isumpa. Pansamantala, dumarating doon ang Big Daddy ng mga multo. Napansin niya ang boss at pinuntahan siya. Nagulat siya nang makitang ang boss ay isang high-level na multo na nakakapagsalita pa. Siya ay tumugon na ang kanyang hukbo ay narito upang sakupin ang kalye. Tinatawanan lang siya niyan, sinabing mas nakakatawa pa ang mga babaeng komedyante kesa sa kanya. Ipinahayag niya na sa iba't ibang Demon Street, ang Demon Street ang pinakamapanganib. Siya ang pinuno ng lugar na ito, at hindi niya hahayaang may multo na dumating at kunin ang kanyang teritoryo mula sa kanya. Naghahanda ang multo sa kanyang espiritual na enerhiya, ngunit inatake muna siya niyan gamit ang kanyang higanteng armas. Itinulak siya ng Ghost Boss at pagkatapos ay sinusugod siya, ngunit mabilis na umiwas si Yan at lumipat sa likuran niya bago siya pinabagsak sa isang kalapit na bahay. Ang boss ay hindi bumababa dito, at sinugod niya muli si Yan, na naglulunsad ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake. Gayunpaman, mas mabilis si Yan kaysa sa kanya. Muli siyang gumalaw sa likuran niya para sipain siya. Patuloy silang nag-aaway, at tila magkapantay ang kanilang lakas. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng pagkakataon ang Ghost Boss na patumbahin si Yan sa kanyang mga paa. Nagmamadali siyang maghatid ng pangwakas na atake, ngunit itinama ni Yan ang kanyang armas sa lupa, na lumilikha ng flame sphere sa paligid niya na nagpapalihis sa pag-atake ng multo at sumisira sa kanyang sandata.
Mabilis na gumalaw si Yan sa likuran niya at pagkatapos ay tinamaan siya ng isang putok ng kanyan. Si Zia ay sobrang nagulat sa pinakita na lakas ni Yan, at si Yan naman ay nagyabang sa kanya na maliit na bagay lang ito sa kanya. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Isang higanteng ahas ang lumabas mula sa apoy at inatake siya, dinala siya sa langit. Pinakawalan ng Ghost Boss ang kanyang ultimate attack sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang braso sa isang ahas para salakayin si Yan, at bigla siyang nang ibabaw sa labanan. Patuloy siyang umaatake at tinutulak siya pabalik, ngunit pagkatapos ay hinawakan ni Yan ang ahas at iniindayog ito, na halos hindi nakagalaw ang malaking ahas sa kanya. Ibinagsak ni Yan ang Ghost Boss sa isang gusali, ngunit ibinaba niya ang kanyang bantay. Inaatake siya ng higanteng ahas mula sa lupa, at habang sinusubukang iwasan ni Yan ang pag-atake nito, umatake ang multo mula sa itaas. Muling sinugod siya ng Ghost Boss, sinisipa niya, hinampens ng kanyang ahas, at pagkatapos ay kinaladkad siya sa tatlong palapag ng semento. Iniisip ng Ghost Boss na siya ang nanalo, at idineklara niya na siya ang boss ng rehiyong ito ngayon dahil siya ang may pinakamalaking kapangyarihan dito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kasama na magsaya at tapusin ang babae at lalaki, at naisip ni Zia na talagang masasawi na sila. Ngayon ay bigla niyang narinig ang boses ni Yan habang lumalabas siya sa mga guho na parang siya ang Undertaker. Bumangon siya at sinabi sa boss na pinipili ng mga pinuno ng Ghost World ang mga tao bilang Guardians of the Demon Streets dahil lang sa may kakayahan silang bumuo ng kontrata sa mga Guardian Spirits at sa tulong nila sila ay nagiging invincible. Ipinahayag niya na ayaw niyang gamitin ito ngunit ngayon ay walang paraan kundi ang ilabas ang kanyang Guardian Spirit. Ipinatawag niya ang kanyang Spirit Kabocha, ang higanteng nagninangas na knight na hawak ang kanyang higanteng armas. Inutusan niyan si Kaboche na tapusin ang multo, at agad niya itong dinurog gamit ang mabigat niyang mace weapon. Ang epekto ng pag-atake ay napakalakas na dinudurog nito ang kalye, pinatalsik ang lahat ng mga multo sa landas nito, at lumikha ng isang hukay ng lobe sa ibaba. Ang natitirang mga multo ay sobrang natakot, at habang ipinapahayag niya na ang kalyeng ito ay kanyang teritoryo, lahat sila ay lumuhad sa harap niya. Nahimagday si Zia matapos makita ang lahat ng ito, at mayroon siyang panaginip kung saan nakatingin sa kanya ang isang pares ng mga mata na napapalibutan ng mga tanikala. Nagising siya na pinagpapawisan at pagkatapos ay napansin na nasa Demon Street pa rin siya. Siya ay nabigla at nagtanong kung ang ibig sabihin nito ay nasawi na siya, ngunit sinabi sa kanya ni Yan na hindi pa. Ipinaalam niya sa kanya na ang bawat Demon Street ay protektado ng isang espiritual na hadlang na hindi makakapasok ang mga ordinaryong tao. Kung gagawin nila, ang pinuno ng kalye ay may ganap na karapatan na gamitin ang kanyang physic powers para iprito ang kanilang utak at gawing isang bagay. Ina-activate niyan ang kanyang psychic powers at marahas na lumapit kay Zia, na nangangakong magiging malumanay sa kanya. Siya ay natakot at nagmakaawa sa kanya na huminto, at bigla niyang sinabi sa kanya na mayroong isang kaso kung saan ang mga tao ay maaaring makapasok sa Demon Street, at yun ay kung sila ay mga host ng espiritu at maaaring makipag-ugnayan sa Guardian Spirits. Dahil hindi maramdaman niya ang anumang espiritual na enerhiya mula kay Zia, malapit na itong mag-air fry ng kanyang utak nang ihagis niya ang kanyang pitaka sa kanya. Galit niyang itinapon ito, at lumilipad kung saan-saan ang kanyang mga dokumento. Isang kakaibang black card ang dumapo sa mesa ni Liang, binasa niya ito at ipinakita sa kanyang kapatid. Laking gulat niya nang makita ang pangalan ni Sandro na nakilala niya bilang isang fortune teller na kakakilala niya lang kanina. Naghihinala ngayon si Yan at sinabihan niya si Zia na ipaliwanag ng eksakto kung paano siya napunta rito. Ipinakita niya sa mensahe na tinawagan niya siya para sa isang pakikipanayam, at napagtanto ng magkapatid na ito ay isang psychic na mensahe na ipinadala sa kanya ni Sandro at nangangahulugan ito na ang babae ay may kaunting espiritual na kapangyarihan. Si Yan ay mayroon ding mga lumang score na dapat ayusin kay Sandro, at nang makitang si Zia ay isa pang biktima ng kanyang mga kalokohan, nagpa siya siyang maawa sa kanya at pauwiin siya. Dinala niya siya sa labas at sinabihan siyang sumakay sa kanyang bike, at kumapit ng mahigpit upang makaramdam siya ng pag-ugoy sa tuwing may humps. Sumakay sila, at nalaman ni Zia na ang Demon Street ay isang buong lungsod. Ipinaliwanag niya na sa simula ay isang kalye lamang ito, ngunit dahil dumami ang populasyon ng mga tao, pumaas din ang populasyon ng mga espiritu. Idinagdag niya na ang mga pinuno ng mundo ng mga multo ay may tungkulin na gabayan ang mga espiritu sa kabilang panig.
Gayunpaman, dahil sa malaking problema sa populasyon, ang mga espiritu ay kailangang maghintay ng napakatagal na marami sa kanila ay nawawalan ng pag-asa at nagiging masama tulad ng mga multong nakita nila kagabi. Tungkulin ng mga lider tulad niya na pigilan ang mga masasamang espiritu sa pag-atake sa mga normal na espiritu at ordinaryong tao. Sinabi niya sa kanya ang ilang nakatutuwang multiverse theory, at kung paano mayroong bilyon-bilyong mga demon street at pantay na bilang ng mga pinuno na dapat mag-ingat sa mga espiritu doon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Zia tungkol sa higanteng espiritu na ipinatawag niya kahapon, at muling tinawag siya niyan upang magpakitang gila sa kanyang harapan. Lumabas si Kabocha na nakasakay sa isang napakalaking nasusunog na kabayo tulad ng Ghost Rider mula sa another universe. Inaangkin niya na ang mga tao lamang na may malakas na guardian spirits ang maaaring maging pinuno ng mga demon street, at pagkatapos ay magkakaroon sila ng prioridad na pumasok sa afterworld, habang ang mga ordinaryong tao ay kailangang manatili sa mga linya na mas mahaba kaysa sa mga linya sa araw ng paglabas ng isang bagong iPhone. Bigla niyang itinigil ang bike dahil maraming multo sa paligid. Sinabi niyan kay Zia na ang Demon Street ay nakasentro sa hideout na siyang tahanan niya, at habang mas malayo sila rito, mas malaki ang posibilidad na makahanap ng mga multo. Sinabi niya sa kanya na kumapit ng mahigpit sa kanya habang siya ay diretsyong nagmamaneho sa kawan ng mga multo, pinapatumbo sila sa kaliwa at kanan. Mahigpit siyang sinundan ni Kabocha, tinatapos ang lahat ng mga multo na pinatumba ng kanyang master. Biglang lumiko si Yan sa kaliwa at pumasok sa isang kalye na kasing lapad ng karaniwang banyo sa Pilipinas. Ang motorbike ay halos hindi nakatawid sa masikip na daanan at pagkatapos ay tumalon sa himpapawid bago lumapag sa isang hagdanin. Malamang na nagmamadali si Yan nang maramdaman niya ang dalawang aset na gumagapang sa kanyang likod habang dumadaan sa hagdan, at nagpasya siyang dumiretso sa dingding sa harap nila. Si Zia ay natatakot na ito ay magiging isang paraan upang maaisakay sa ibang mundo, ngunit nagpapakita na ito ay ilang estilo ng Harry Potter, at ang motorbike ay tumatawid sa pader upang makapasok sa moral na kaharian. Pinauwi niyan si Zia, at hindi siya magiging masaya sa isang pasasalamat lang dahil mukhang pera siyan. Nag-aatubili siyang binayaran siya, at pagkatapos ay nagtanong kung ang taong nagngangalang Sandro na nagpadala sa kanya sa kalye ay isa ring pinuno, at sumagot siya na hindi. Si Sandro ay isang taong ipinadala sa realm ng mga tao ng mga pinuno ng Ghost World upang maghanap ng mga tao na maaaring maging high-level na spirit host. Sa tingin ni Zia ay hindi siya espesyal, ngunit may isinulat siyan sa kanyang kamay at ipinakita ito sa kanya. Nababasa niya ang kumikinang na liham, ngunit ang dumaraan na estudyante ay walang nakikita. Ipinaliwanag niya na gumamit siya ng psychic power para isulat ang mensahe, at ang mga high-level na spirit host lang ang makakakita nito. Naniniwala siya na si Zia ay may mataas na antas ng guardian spirit na natutulog sa loob niya kahit na hindi niya ito namamalayan. Ipakikilala ng espiritu ang sarili sa pamamagitan ng ilang kakaibang panaginip sa paglipas ng panahon. Sinabi niyan kay Zia na huwag nang muling pumunta sa Demon Street dahil wala siyang gustong gawin sa kanya or kay Sandro. Wala siyang pakialam kung ang lalaki ay ipinadala mismo ng mga Lords of the Ghost World, at ang tanging alam niya ay ang Demon Street ay ang kanyang teritoryo. Ang pagdinig sa mga salitang iyon ay nakakaramdam ng pagkalungkot kay Zia, at matitigan lang niya siya na umalis. Sa gabi, naiisip lang niya ang mga salita nito tungkol sa kung paano siya may mataas na antas ng guardian spirit, ngunit maaaring hindi niya ito makita ng normal. Nababalisa siya dito at nagpa siya na gumamit ng Google sa mga paraan para gisingin ang spirit guardian, ngunit ang nakukuha niya ay ilang hindi nauugnay na ad at ilang weird na website. Sa kabila nito, nagpa siya siyang subukan ito at nagsimulang kumilos ng kakaiba sa harap ng salamin. Iniisip niya na siya ay isang mahiwagang babae or isang bagay at tinawag ang kanyang spirit guardian, ngunit syempre, walang dumating. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya mula sa mga catchphrase ng Power Ranger hanggang sa Expecto Patronum, ngunit ang resulta ay halos wala. Siya ay humiga sa kanyang kama na malungkot, iniisip na wala siyang ginagawang tama at sinimulan na isipin siyan. Nagbibigay iyon sa kanya ng ideya, at napagtanto niya na maaari itong magturo sa kanya kung paano ipatawag ang kanyang guardian spirit. Kaya gaya ng inaasahan siya ay pumunta muli sa Demon Street sa gabi. Sa kabutihang palad, ang isa sa kanyang mga selula ng utak ay bumalik mula sa bakasyon, at sa takot sa mga multo na maaaring sumugod sa kanya muli ay nagpasya siyang huwag pumasok doon.
Iniisip na ang pamumuhay ng isang buhay ng pakikipagsapalaran ay hindi para sa kanya, at dapat lamang siyang maging isang walang pangalan na extra na nabubuhay at masawi ng walang anumang epekto sa mundo. Kinabukasan ay muli siyang pumunta sa isang job fair, at sa wakas ay napili siya nang sinabi niyang kasing gwapo ni Piolo Pascual ang nag-i-interview. Sa gabi ay ipinagdiriwang niya ang pagkuha ng kanyang unang trabaho, at itinatapon ang mga kopya ng kanyang resume. Nahanap niya sa mga ito ang polyeto ni Sandro, at naisip niyang hindi na niya ito kailangan ngayon kaya itinapon niya ito sa bintana. Gayunpaman, ang polyeto ay napupunta sa isang robot na diretso sa labas ng serye ng pelikulang Terminator, at naramdaman niya ang ilang espiritual na enerhiya mula rito. Hiniskan niya ang lugar at nalaman na nagmula ito sa bintana ni Zia, at nagpasya siyang hulihin siya sa kanyang silid. Gumagawa si Zia ng mga haka-haka na senaryo tulad ng ginagawa ng karamihan sa atin bago matulog nang bigla niyang makita ang Terminator robot sa kanyang silid. Natarante siya nang makita ito, at pagkatapos ay biglang hinawakan ng robot ang kanyang leeg at idinikit siya sa dingding. Hiniskan siya ng robot habang sinasakal siya sa paraang hindi maaliwalas, at may nakitang kakaiba sa kanya. Tatapusin na siya ng robot nang biglang may humawak sa ulo nito at dinurog na parang itlog. Bumagsak si Zia sa sahig at nalaman na ang nagligtas sa kanya ay si Sandro, ang shady fortune teller. Sinabi niya sa kanya na ang Terminator robot ay ipinadala ng isang grupo na tinatawag na Crown na gustong nakawi ng espiritu ng kanyang spirit guardian. Hindi siya naniniwala sa kanya, ngunit walang oras upang magtanong ng mga detalye dahil ang isang grupo ng mga robot ay nagsimulang pumasok sa kanyang silid. Itinapon ni Sandro ang kanyang balabal habang naghahanda siyang labanan ang mga ito, at sinabihan si Zia na tumakbo kaagad sa Demon Street. Tumatakbo siya habang nakikipaglaban si Sandro sa mga robot. Sinubukan ni Zia na sumakay ng elevator, ngunit naruroon na ang mga robot, at tinatamad siyang umakyat ng hagdan hanggang sa ground floor. Kaya tumakbo siya at pumunta sa rooftop. Nagbarikada siya doon, ngunit umakyat ang mga robot mula sa labas dahil may nakasuot silang suit na Spider-Man. Pinalibutan nila siya, at pagkatapos ay bumukas ang pinto sa rooftop na may lumabas na isa pang robot. Sa kabutihang palad, mabilis itong tinapos ni Sandro at pagkatapos ay inaatake ang iba pang mga robot upang panatilihing ligtas ang walang silbing si Zia. Gayunpaman, napakaraming robot para sa kanya na harapin ng mag-isa, kaya siya at si Zia ay na-corner sa gilid ng rooftop. Tinanong siya ni Zia kung ano ang gagawin ngayon, at tinulak lang siya nito palabas ng rooftop umaasang hindi siya dadalhin ng gravity chan sa isang ibang mundo. Sa kabutihang palad, nahulog siya sa elevator ng paglilinis ng bintana, at pinutol ni Sandro ang mga lubad upang mabilis siyang maibaba. Hawak-hawak pera ni Sandro ang lubad kaya hindi siya nasawi sa impact. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Sandro na tumakbo sa Demon Street dahil siya ay magiging ligtas doon, at tiningnan ni Zia ang mga robot na gumagapang patungo sa kanya bago siya tumakbo habang sinusumpa niya ang kanyang spirit guardian dahil sa pag-iwas sa kanya sa gulo na ito. Hindi niya nakita ang truck na paparating upang kunin siya, ngunit pagkatapos ay nakakagulat na siya ang naging unang babae sa anime upang talunin ang Invincible Truck-con. Nanginginig si Zia sa lupa habang dumating doon si Sandro. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang spirit guardian ay nagpo-protekta sa kanya mula sa Truck-con. Di nagtagal, narating nila ang tahanan niyan sa gitna ng Demon Street, at sinabi ni Sandro kay Zia na ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya ngayon. Tinanggap siya ni Liang, at pinuri siya ni Zia sa pagiging isang maginoo kumpara sa kanyang kapatid. Dumating doon si Yan, at hindi siya nasisiyahan na nanunood si Zia sa kanyang likuran habang umiinom ng tsaa sa kanyang bahay. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya narito nang malinaw niyang sinabi sa kanya na huwag nang bumalik, at itinuro niya si Sandro na nagdala sa kanya dito. Pagkatapos nito, ipinakita ni Liang kay Zia ang mga name tag ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya na nakatali sa sagradong puno sa harap ng kanilang tahanan, habang hinihiling ni Sandro kay Yan na sanayin ang dalaga. Tumanggi siya, sinabing hindi siya magsasanay sa kahit na sino, at kung kailangan ng babae ng pagsasanay maaari siyang pumunta sa Death Islands. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Sandro na ang Death Island ay sumusunod sa parehong panuntunan gaya ng mga isla ng Epson, at medyo matanda na si Zia para ipadala doon. Si Zia ay narinig lamang ang lumang bahagi ng kanilang buong pag-uusap, at sinimulan ang pagkainis kay Yan para sa pakikipag-usap tungkol sa kanyang edad tulad ng isang tipikal na babae.
Inaangkin niya na siya ay nagpapakilala bilang isang dalaga at magagawa niya ang anumang bagay na magagawa ng iba pang mga dalaga. Nakialam si Sandro upang matigil ang kanilang pag-aaway at sinabi kay Yan na kahit na ayaw niyang sanayin si Zia, gusto niyang manatili siya sa kanya pansamantala dahil siya ay hinahabol ng grupong Crown. Idinagdag niya na ang pagtaas ng bilang ng mga masasamang espiritu na lumalagong mas malakas kaysa dati ay dahil din sa Crown. Sinabi ni Sandro na magiging problema ito para sa Ghost World at sa mga pinuno nito at bilang isang pinuno, dapat subukan niyan ang kanyang makakaya upang tumulong. Tumanggi siyang gumawa ng higit pa sa pinakamababa para mapanatili ang kanyang trabaho, dahil hindi niya ito kinuha para sa kapakanan ng Ghost World noong una. Nais lang niyang panatilihing ligtas ang Demon Street dahil ito ang kanyang tahanan, at hindi siya gagawa ng ibang bagay upang mapanatili ang trabahong ito. Tumanggi siya na maging yaya ni Zia, at binatikos niya ito na nagsasabing siya ay isang malakas na independenteng babae na kayang gawin ang lahat ng uri ng gawaing bahay sa kanyang sarili. Bueno, nahulog siya sa pinakalumang trick sa libro, at sinabi niyan sa kanya na kung gusto niyang manatili dito kailangan niyang magtrabaho bilang walang bayad na kasambahay. Isinasabuhay niya ang kanyang mga naiisip sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng damit na parang katulong, at pagsilbihan siya at ang kanyang kapatid. Ginagawa niya ang lahat ng sinabi sa kanya, at siyan ay nagpapatunog ng kampanilya sa tuwing kailangan niya siya. Gusto pa niyang siya ang kumuha ng kanyang trabaho sa paghahatid ng pagkain para makasama lang niya si Liang sa buong araw, ngunit wala iyon kay Zia. Maging si Liang ay nagsabi sa kanyang kapatid na ang pagpapadala sa babae sa mundo ng mga tao ay magiging peligroso dahil hinahanap siya ng crown. Si Yan ay sumusuko sa pagpapadala sa kanya sa labas, ngunit tinatawag pa rin niya siyang isang pag-aaksaya ng espasyo tulad ng tawag sa akin ng aking mga magulang. Galit na galit si Zia sa narinig at pinunit ang kanyang ginawang uniforme, sinabing babayaran niya siya kung gusto niya ng pera. Naging sakam si Yan at nagpas siyang singilin siya ng mataas na upo, ngunit lumalabas na wala siyang ideya tungkol sa mga rente sa kanyang lungsod at humihingi siya ng halos $100 sa isang buwan. Nagulat si Zia at binigyan siya ng $200 sa halip. Natanggap ito agad niya na naging masunurin si Yan at sinimulan siyang pagsilbihan. Lumiko na ang mga mesa, at sa pagkakataong ito ay siya na ang nagbel para utusan siya. Pagod na si Yan sa pagtatapos ng unang araw, at tinatawanan lang siya ni Liang dahil sa pagsisilbi ng kanyang katawan sa halagang $2 lang tulad ng ibang influencer. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit hinahabol ng crown ang babae, at ipinatawag nila si Sandro upang bigyan sila ng ilang mga sagot. Sumagot siya na ito ay dahil sa makapangyarihang guardian spirit ni Zia at sa elixir ng revival na hawak ng espiritu. Maaring buhayin ng elixir ang mga nasawi, at sinabi ni Sandro kay Yan na kung matutulungan niya si Zia na ipatawag ang kanyang tagapag-alaga at maging mabuting panig sa kanya, maaaring bigyan siya ng 2 patak na maaaring magbalik sa mga taong gusto niya. Si Yan ay hindi lubos na nagtitiwala kay Sandro, ngunit sa tingin niya ito ay isang pagkakataon na sulit na kunin. Kinabukasan, agad na nagbel si Zia pagkagising niya, umaasang imamasahe siya ni Yan, ngunit hindi siya dumating. Kaya, lumabas siya at nakita siyang nakatitig sa puno. Tinanong niya siya kung naririnig niya ang kampana, hinagisan niya siya ng isang bundle ng maruruming basahan, na sinasabi sa kanya na magsisimula na sila sa kanyang pagsasanay ngayon. Agad niya itong dinala sa ilalim ng tulay na tinitirhan niya noon. Sinabi ni Yan kay Zia na pigilin ang kanyang hininga sa ilalim ng tubig hanggat kaya niya, ngunit lumabas siya ng humihingal pagkatapos lamang ng ilang segundo. Sinubukan niyang laruin ang card ng mga babae at sinabi na ang mga babae ay hindi makahinga ng masyadong mahaba, at sinabi sa kanya ni Yan na ang ilang paghahanap sa net ay magpapatunay na mali siya. Kaagad, sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagiging mahina at bumaba kung gusto niyang ipatawag ang kanyang guardian spirit. Ang susunod na hakbang ng pagsasanay ay ang pagdadala ng isang mabigat na shell ng pagong sa kanyang likod pataas, at pagkatapos noon ay tinuturuan niya itong kagatin ang kanyang hinlalaki tulad ng ginagawa nila sa bawat segundong anime kapag may kailangan silang ipatawag. Susunod, kailangang umindayog si Zia ng espada mula sa Black Clover, at pagkatapos nito ay nagsasanay siya para maging Roronoa Zoro. Nang maglaon, tinuruan siya ni Yan kung paano masira ang kahoy gamit ang mga headbutt, ngunit ang tanging nabasag niya ay ang kanyang ilong. Sa pagtatapos ng araw, pagod na si Zia, ngunit sinabi sa kanya ni Liang na ito ang tamang paraan ng pagsasanay tulad ng nakasulat sa mga banal na aklat.
Nagtataka si Zia tungkol sa paghahanap ng ilang seryosong kung fu manual pero naasar siya nang malaman niyang sinasanay siya ni Yan ng One Piece at Black Clover manga bilang reference. Agad niyang tinawagan si Sandro para magreklamo at sinabing tinuturuan siya ni Yan base sa mga nakikita niya sa manga. Nagrereklamo siya na malaking bagay na hindi niya ito tinuturuan ng maayos, ngunit si Sandro ay pumanig kay Yan at sinabing ang paraan ng pagtuturo ay para sa kanya ang magpasya. Nang marinig ito, ipinahayag ni Zia na hindi na siya maaaring manatili sa lugar na ito hanggat hindi siya isasama ni Sandro. Tumanggi siya, sinabi na siya ay nasa isang mapanganib na misyon upang makahanap ng isang tulisan na tumatakbo na nakita sa malapit. Na-curious si Yan sa kaso, at nang sabihin ni Sandro na ang pangalan ng tulisan ay Luigi, pareho silang nabalisa ng kanyang kapatid dahil siya ang taong responsable sa pagkasawi ng kanilang mga magulang. Sinabihan sila ni Sandro na huminahon dahil malamang na fake news ang balita, at hindi nila mahahanap ang totoong Luigi kahit subukan pa nila. Pagkatapos umalis na siya, at frustrated si Zia dahil wala naman siyang ginawa para sa kanya. Tumanggi siyang maniwala sa mga pinapagawa ni Yan, dahil ang sinasabi lang nito sa kanya ay ang lahat ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paniniwala sa mga layunin ng isang tao. Hindi na rin niya pinapansin ang mga tantrums niya, at sinasabing ang taong hindi makapaniwala sa kanyang sarili ay hindi maniniwala sa sinuman. Ayaw niyang tumulong sa sinumang walang pag-asa sa kanilang sarili, at si Zia ay natigilan dahil walang nagbigay sa kanya ng isang reality check na tulad nito sa mga buwan. Sa gabi, naiisip lang niya ang tungkol sa kanya nang biglang may narinig siyang pagsabog sa di kalayuan. Tumingin siya sa kanyang bintana upang makita ang usok na tumataas mula sa isang bahagi ng lungsod, at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Liang na ito ay isang pag-atake ng masasamang espiritu, at hiniling sa kanya na sumama upang makita kung paano nila ito haharapin dahil bahagi rin iyon ng pagsasanay. Sinabi niya na hindi na kailangang magdala ng isang pabigat na tulad niya kasama nila, at sumakay siya kasama si Liang sa kanyang motorbike. Naiinis na ngayon si Zia, kaya nagpasya siyang sundan siya. Narating ni Yan at Liang ang pangyayari na may isang higanteng nakabenda na armas. Tumalon siya pababa at tinawag ang kanyang guardian spirit na si Kabocha, at sinimulan nitong ang mga multo ng paisa-isa. Pagkatapos ay tumalon si Yan ng mataas sa kalangitan, at naglunsad ng malakas na pag-atake sa mga multo na nagpapakita sa kanila ng kanyang lakas. Habang bumababa siya, naalis ang apoy at sinubukan siyang atakehin ng multo, ngunit inalis ito ni Liang gamit ang isang punyal. Pagkatapos ay sumama siya sa kanyang kapatid, at sinabi sa kanya na tumataas ang antas at bilang ng mga multo na umaatake sa kanila gaya ng sinabi sa kanila ni Sandro. May kinalaman ito sa Crown, at iniisip ni Liang na nagpapatakbo sila ng isang eksperimento upang suriin kung gaano kalakas ang mga depensa ng Demon Street, at sinisisi ang lahat ng ito kay Zia habang nagsisimula siyang makipaglaban sa susunod na alon ng mga multo. Hindi nagtagal, dumating din si Zia doon at nakita siyang nakikipaglaban habang nararamdaman niya ang kanyang malakas na spiritual na kapangyarihan. Lumapit sa kanya si Liang at sinabing hindi palaging ganoon kalakas ang kanyang kapatid, nang wala pa ang malakas na kabocho sa kanyang tabi. Biglang gumapang ang isang multo sa likod nila, at pinatumba ito ni Liang sa isang suntok bago sinabi kay Zia na ang laki ng katawan ay walang kinalaman sa tunay na lakas. Pinulot niya ang espada ng multo na kakatambalang niya, at inaatake ang mga multong nakapaligid sa kanila para ipakita kay Zia na ang tunay na lakas ay nagmumula sa paniniwala sa sarili. Pinatumba niya ang ilang multo gamit ang espada, at pagkatapos ay itinapon ito para gamitin ang kanyang mga sipa sa pakikipaglaban. Ang mga multo ay hindi tugma sa kanyang bilis, at madali silang natalo ni Liang. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Zia, na walang kamalay-malay na may mga multo na papalapit sa kanya, at iniligtas ang kanyang walang kwentang sarili. Pagkatapos ay tinuturuan niya siya, na nagsasabi na kung naniniwala siya sa kanyang sarili at naglalagay ng maraming pagsisikap, maaari siyang lumakas kahit na sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang manga. Tila ang pagiging Rizboy ay nasa kanilang pamilya, at nararamdaman ni Zia na kahit si Liang ay sapat na malakas upang matupad ang kanyang mga hangarin. Hindi nagtagal, natalo niya ang lahat ng mga multo, at sinabing dapat na silang magpahinga. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Zia ang pagsasanay ng buong puso, at ngayon ay maaari na siyang huminga ng higit sa 3 minuto sa isang pagkakataon. Ikinalulugod ito ni Yan at ipinahayag na handa siyang magsanay sa pagtawag ng isang guardian spirit.
Nang maglaon, habang nagmumuni-muni si Zia sa ilalim ng higanteng puno, nakita niya ang isa pang sulyap sa kanyang selyadong guardian spirit, at habang sinusubukan niyang lapitan siya, nabalisa siya at nabasag ang kanyang meditasyon. Dumating si Liang para ibigay ang kanyang tulong, at itinanong niya kung paano napunta ang kanyang pakikipagpulong sa guardian spirit. Siya ay tumugon na ang espiritu ay mukhang mainit ang ulo, at naisip ni Liang na ito ay kakaiba. Ipinaliwanag niya na ang mga guardian spirit ay kadalasang nagpapakita ng kanilang sarili kapag ang kanilang master ay nasa panganib, at agad na naalala ni Zia kung paano niya ito iniligtas mula sa isang truckon. Iniisip niya na maaaring may ginawa siya upang maines ang espiritu, at nagpa siya na tanungin si Yan tungkol dito mamaya. Speaking of yan, napagtanto niya na madalas siyang nawawala sa bahay kamakailan, at sinabi ni Liang na ito ay dahil hinahanap niya ang tulisan na nagngangalang Luigi. Si Yan ay naglalakbay sa buong lungsod na nakikipag-ugnayan sa iba pang mga pinuno, upang makita kung mayroon silang anumang impormasyon kay Luigi. Ang isa sa mga pinuno na may mabuting pakikitungo sa kanya ay nagsabi na wala siyang narinig tungkol sa tulisan, ngunit pinayuhan siyang lumayo sa kanya dahil ang kasong ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Ghost World. Si Yan ay walang pakialam sa mga patakaran at awtoridad, kaya patuloy niyang tinitingnan si Luigi, na tinatanong ang mga tagapangalaga at karaniwang tao kung nakita na nila ang lalaki sa isang lugar. Habang nagtatanong siya sa isang empleyado sa isang gasolinahan, isang miyembro ng Crown ang nag-espiya sa kanya sa pamamagitan ng isang robot. Sa tingin niya ito na ang tamang oras para kumilos kay Zia dahil hindi malapit sa kanya ang bodyguard nito, ngunit pagkatapos ay may dumaan na truck sa harap ng kanyang robot, at sa oras na iyon, nawala si Yan sa kanyang paningin. Dumiretso siya sa likod ng robot dahil matagal na niyang nakita itong nakasunod sa kanya. Tinanggal ni Yan ang ulo ng robot, at pagkatapos ay napansin na pati si Sandro ay nakatago sa malapit. Tinanong niya si Sandro kung bakit siya sinusundan niya sa halip na hanapin si Luigi, at sumagot siya na ginagawa na ni Yan ang kanyang trabaho. Pinaslang ni Luigi ang mga magulang ni Yan at iniwan siya para maging isang Batman na walang generational wealth, at ngayon ay gusto niya ang paghihiganti laban sa kanya. Sinabi sa kanya ni Sandro na walang nakakahanap sa kanya sa loob ng mahigit isang dekada, at higit pa rito, walang konkretong patunay na pinaslang niya ang mga magulang ni Yan. Kaya naman gusto niyang tumuon siya sa pagprotekta kay Zia mula sa Crown dahil masyado silang nagsisikap na maabot siya. Naniniwala si Sandro na ang organisasyon ay maaaring makahanap ng isang paraan upang pumasok sa Demon Street ng walang espiritual na kapangyarihan, at upang malaman kung ano ang kanilang ginagawa, nagpa siya siyang ihak ang sistema ng robot. Nagagawa niyang kumonekta sa opisyal mula sa Crown na maraming alam tungkol sa paraan ng paggana ng Demon Street. Sinabi sa kanya ni Sandro na hindi nakakalaki ang itago ang kanyang pangalan sa isang laban, ngunit tinatawanan lang siya ng kontrabida, sinabing nanalo na siya sa laban. Sinabi niya kay Yan na si Zia ay hindi ligtas kahit na sa kanyang Demon Street dahil kahit na hindi siya makapasok dito, maaari siyang kumuha ng isang tao na maaari. Samantala, sinusubukan pa rin ni Zia na magnilay kahit gabi na. Tinanong siya ni Liang kung hindi siya makatulog dahil nag-aalala siya sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya iyon inamin. Sa halip, nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Iniisip niya na alam ng Crown na siya ay nagtatago dito, at sa kawalan niyan maaaring subukang atakihin siya. Sa kabila ng pagkumbinsi ni Liang sa kanya na hindi ito mangyayari, hindi niya maiwasang mag-alala. Iniisip niya na ang mga problema sa kanyang guardian spirit ay konektado sa Crown at sa tulisan na nagngangalang Luigi. Gusto ni Liang na hayaan siyang magluto, ngunit bigla niyang naramdaman na may lumilipad patungo sa kanila. Bumagsak si Zia sa lupa, at si Liang ay nagbabantay sa kanyang harapan na nakaharap sa isang higanteng demonyong gagamba. Sinabi niya sa babae na tumakbo pabalik sa bahay at hayaan ang isang lalaki na gawin ang trabaho ng pagprotekta sa kanya, ngunit sinubukan niyang maging isang magiting na babae. Gayunpaman, ang isang pag-atake ni Liang ay naputol ang bato sa likod niya sa kalahati, at mabilis si Zia na tumakbo pabalik sa bahay. Hinatake ng demonyong gagamba si Liang, na tumalon lamang upang umiwas sa kanya at pagkatapos ay ibinato ang kanyang mga kutsilyong natatakpan ng kidlat dito. Tinamaan ng mga kutsilyo ang demonyo ng malakas na agos ng kuryente, ngunit hindi iyon sapat upang makagawa ng anumang malubhang pinsala dito. Ang gagamba pagkatapos ay naglabas ng sapot kay Liang, at iniwasan niya ito nang makitang mas matalas ito at mas malakas kaysa sa isang espada habang tumatagos ito sa kanyang dingding.
Habang si Liang ay ginulo ni Zia, ang gagamba ay umatake sa kanya ng sapot ngunit nagpasya siyang harapin ito ng direkta. Siya ay nagmamadali patungo sa web, pinunit ito gamit ang kanyang kutsilyong kidlat, at pagkatapos ay inatake ang gagamba para lamang masampal sa silid-imbakan. Sinubukan ni Zia na tulungan siya, ngunit natigil sa isang web, at ang opisyal ng Crown na nanunood nito ay natatawa sa pag-aakalang tiyak ang kanyang tagumpay. Sinabi sa kanya niya na masyadong maaga para bilangin ito bilang isang panalo dahil ang mga desperadong sitwasyon ay naglalabas ng tunay na kapangyarihan ng mga tao. Tinatawanan lang siya ng lalaki habang tinatakpan ng gagamba niya at binubulabog si Zia gamit ang web nito, sinisigurado na hindi niya masusubukang tawagin ang kanyang guardian spirit. Sinabi sa kanya niya na hindi siya umaasa ng kahit ano mula sa isang babae, at ang potensyal na pinag-uusapan niya ay ang kanyang sariling kapatid. Biglang ginawa ni Liang ang signature move para ipatawag ang mga guardian spirit, at ipatawag ang isang knight na nagngangalang Tangli. Sumugod siya patungo sa demonyong gagamba at pinutol ang braso nito ng isang atake, bago siya bigyan ng isang malakas na suntok ng kanyang espiritu. Napagtanto ng gagamba na hindi ito mananalo ng ganito, at pinakawalan ang mga itlog sa likod nito sa paligid ng lugar upang tulungan itong lumaban. Sinabi sa kanya ni Liang na ang paggawa lamang nito ay hindi sapat upang talunin siya. Inutusan niya ang kanyang guardian spirit, na nagpatawag ng isang portable missile launcher at pagkatapos ay dadalhin sa himpapawid kasama ang master nito. Naglulunsad siya ng mga missiles na lumilipad pataas at bumangga upang lumikha ng isang espiritual na circuit. Ipinahayag ni Liang na tatapusin niya ang laban sa kanyang pinakamahusay na hakbang, at naglulunsad ng mga pag-atake ng kidlat sa gagamba at ang kanyang mga anak na natipon sa ibaba. Ang pag-ulan ng kidlat ay nagdudulot ng sunod-sunod na pagsabog, at ginagawang katulad ng aking mga lokal na kalsada ang bakuran. Si Zia ay naiwang tulali dahil dito dahil sa lahat ng oras na ito ay naisip niya na si Liang ay hindi isang host ng espiritu, at ngayon ay bigla siyang nagpatawag ng isang guardian spirit nang wala saan. Ang katotohanan ay malapit ng mahayag habang ang espiritu ay lumuhod at inilabas ni Liang ang baterya nito. Ipinaliwanag niya kay Zia na ito ay isang mecha lamang na tumatakbo sa isang espiritual na pagtakbo, marahil tulad ng mga Terminator robot na sumugod sa kanyang bahay. Siya ay nalulumbay na ang isang literal na bata na walang guardian spirit ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya, at napagtanto niya na maaaring ito ay dahil siya ay isang babae. Nag-request siya kay Liang na gawan din siya ng mecha dahil parang hindi lumalabas ang spiritual guardian niya kahit anong mangyari. Sumasagot lang siya na ang pagpayag sa isang babae na humawak ng ganoong mataas na antas na teknolohiya ay magiging mapanganib, at higit pa rito ay nakakatulong lamang ito laban sa mahihinang kalaban. Ipinaliwanag ni Liang na ang mecha ay may limitadong pag-andar, ngunit ang isang guardian spirit ay maaaring lumago sa tabi ng kanyang master at maaari pang umunlad pa. Si Zia ay hindi kumbinsido at iniisip na makakatulong siya ng maayos gamit ang isang mecha, nang biglang dumating doon si Yan at Sandro. Habang inaayos ni Yan ang nasira sa kanyang bahay sa tulong ni Caboche, sinabi ni Sandro kay Zia na ang isang guardian spirit ay hindi lamang para sa labanan kundi gaya ng isang kaibigan at palaging taga-suporta sa master nito. Maaari lamang itong ipatawag kapag mayroon silang antas ng paggalang sa isa't isa. Kapag ang espiritu ay ipinatawag, ito ay lumalapit sa kanyang master, pagkatapos ay nagiging mas malakas na magkasama. Pagkatapos ay sinabi ni Sandro na hinahabol ng Crown ang kanyang guardian spirit dahil espesyal siya, at kung gusto niyang pigilan siya na mapunta sa masasamang kamay, kailangan niya itong ipatawag sa lalong madaling panahon. Kinakabahang sinagot ni Zia na natatakot siya sa tuwing lumalapit siya sa kanyang guardian spirit, at kahit anong sabihin ito sa kanya ay tila hindi ito nakikinig. Nag-usisa si Sandro at nagtanong kung mayroon pang kakaiba, at nang sabihin sa kanya ni Zia na ang kanyang espiritu ay nakagapos ng mga tanikala, pinutol siya niyan. Sinabi niya na hindi niya magawang ipatawag ang espiritu dahil siya ay isang talunan na hindi nagsusumikap, at mula bukas, dodoblehin niya ang kanyang pagsasanay. Nagreklamo si Zia tungkol dito, ngunit tumugon siya na wala silang gaanong oras dahil mukhang nalaman ng Crown ang kahinaan ng depensa ng Demon Street. Inaangkin niya na hindi niya maaaring panatilihing protektahan ang hangganan ng masyadong mahaba, at maaga or huli, magpapadala sila ng mas malalakas na nilalang kaysa sa gagamba upang mahuli siya. Pinapataas niyan ang intensity ng pagsasanay ni Zia, at patuloy niyang ginagawa ang hakbang para ipatawag ang kanyang guardian spirit.
Napahiya siya dito sa lalong madaling panahon at nagsimulang makipag-away sa kanya. Kaya tinanong niya si Yan kung paano niya mapapatawag ang kanyang guardian spirit nang walang nerbyosong mga senyales ng kamay, at sumagot siya na mayroon siyang malapit na kaugnayan sa kanyang espiritu at maraming espiritual na enerhiya. Ang mga kilos ay para lamang makontrol ang espiritual na kapangyarihan ng mga nagsisimula upang matawag nila ang guardian spirit, at na-master na niya ang kanyang kontrol sa kanyang kapangyarihan kaya hindi na niya kailangan iyon. Samantala, napabuntong hininga na lamang sina Liang at Sandro sa kanilang gawi. Sinabi ni Sandro na ang pagdadala sa babae dito ay hindi lamang para sa kanyang pagsasanay kundi para na rin kay Yan. Alam niya kung gaano siya kainip, at higit pa rito, tila nabulag siya sa kanyang lakas at pagmamataas. Kaya naman gusto niyang matuto pa siya tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtuturo sa ibang tao. Tinanong siya ni Liang kung ginagawa ba niya ito upang makabawi sa kanyang mga ginawa sa nakaraan, at sumagot si Sandro na hindi niya gaanong inaalala ang nakaraan sa ngayon. Ang tanging inaalala niya ay ipatawag ni Zia ang kanyang guardian spirit bago siya mahanap ng crown. Pagkaraan ng ilang oras, sumuko si Yan sa pagtuturo kay Zia sa makalumang paraan at naisip na maaari nilang subukan ang isang bagay na mas maganda. Narinig niya na ang kanyang espiritu ay nagpakita ng kanyang sarili upang protektahan siya mula sa Trakon, kaya nagpasya siyang gamitin iyon. Ipinatawag ni Yan si Kabocha at sinabihan siyang kunin ang babae at sundan siya. Walang silbi ang pagtutol ni Zia, kinuha siya ni Kabocha at sinundan ang kanyang master hanggang sa gilid ng Demon Street. Sinabi niya na ito ay isang magandang lugar para sa kanya upang simulan ang pagsasanay dahil maraming uhaw sa dugo na multo ang naririto. Bago pa man lubusang maunawaan ng kawawang babae ang ibig niyang sabihin, iniwan siya roon ni Yan at tumakbo palayo sa lugar kasama si Kabocha. Si Zia ay natakot, at ang takot na iyon ay nagbibigay sa kanya ng lahat ng mga lakas na kailangan niya upang tumakbo ng mas mabilis kaysa kay Usain Bolt, at makahabol sa motorbike ni Yan sa isang iglap. Ayaw niyang masawi sa kamay ng mga multo, at tumugon si Yan na tiyak na paprotektahan siya ng kanyang guardian spirit. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya ito gagawing mapanganib, tiyak na masasawi siya kapag nahanap siya ng organisasyon ng Crown. Pagkatapos ay sinabihan ni Yan si Kabocha na ipalayo sa kanya ang babae at humarurot ng takbo sa malayo, habang ang mga multo ay nagsimulang magtipon sa paligid. Umalis si Kabocha at pumasok sa lupa sa pamamagitan ng isang portal. Ngayon si Zia ay takot at hindi man lang magawa ang kilos na magpatawag ng isang espiritu. Buti na lang at nasa malapit sina Yan, Liang, at Sandro sakaling may mangyari. Papalapit na ang mga multo kay Zia, at ginagawa niya ang lahat para iwasan sila at paalisin sila. Hinawakan siya ng isang multo mula sa likuran at hinawakan siya, at ang iba ay itinulak siya sa lupa. Gusto siyang tulungan kaagad ni Liang, ngunit sinabihan siya ni Yan na maghintay ng kaunti pa. Si Zia ay papalapit sa kasawian sa bawat segundong lumilipad, at sumisigaw siya para sa isang tao na tumulong sa kanya. Ang kanyang guardian spirit ay malapit ng magising at iligtas ang kanyang sarili, nang biglang pumasok si Yan at ang dalawa pang lalaki at pinalipad ang mga multo. Nakialam lamang sila dahil naramdaman nila ang guardian spirit ni Zia at nakita ang dahilan kung bakit hindi ito makalabas. Ito ay ginapos ng isang bagay na tinatawag na kadena ng puso, at tanging si Zia lamang ang makakapagputol ng mga tanikala na iyon at makapagpapalaya sa kanya bilang kanyang master. Maaring magtagal iyon pag ginawa niya ito ng mag-isa, at ipinahayag niya na wala silang ganoong uri ng oras. Kinaumagahan, umiinom ng tsaa sina Yan at Sandro kung saan sinabi ni Sandro na ang tanging paraan para maputol ni Zia ang kadena ng puso sa oras, ay hayaan siyang kainin ang sanga ng puno ng sagradong pagoda sa labas ng kanyang tahanan. Tumanggi si Yan na gawin niya ito dahil ang puno ay pag-aari ng kanyang pamilya, at wala siyang planong hayaan ang sino man na gamitin ito para sa kanilang pansariling kapakanan. Saktong dumating si Zia doon at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Dinala siya ni Sandro palabas at sinabi sa kanya na kung ubusin niya ang anumang bahagi ng sacred pagoda tree na sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan mula sa atmosfera, makakaranas siya ng pagsabog ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang sarili. Nagagalit siya dahil hindi ito sinabi ni Yan sa kanya, at sinabi ni Yan sa kanya na hindi niya bagay na malaman ang tungkol dito. Sinabi ni Zia na gusto niyang kainin kaagad ang sanga ng puno, ngunit hindi siya pinayagan ni Yan. Sinabi niya na palagi siyang umaasa sa mga shortcut at tumatakas sa pagsasanay.
Inakusahan niya siya na hindi nagtatrabaho ng husto tulad ng sinasabi ng mga bilyonaryo sa mga empleyado na nagtatrabaho para sa kanila. Nainis si Zia nang marinig ito, at sinabing siya ay nagsusumikap at sinabihan si Yan ay dapat na isang bulag kung hindi niya ito nakikita. Itinuturing niyang dahilan lamang ang mga salita nito, at pinatigil siya ng tuluyan. Itinigil ni Sandro ang kanilang away at sinabihan si Yan na mag-isip ng mahinahon sa kanyang pinili. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Yan sa kama, tinanong siya ni Liang kung makakalimutan na lang ba niya ang nangyari sa nakaraan, at hayaan ang babaeng walang pag-asa na kumain ng sanga ng puno ng pagota. Tumanggi siyang gawin iyon dahil ang kapangyarihan ng puno ang naging dahilan upang hindi direktang masira ang kanilang pamilya. Naiintindihan ni Liang ang kanyang pangangatwiran, ngunit iniisip niya na maaaring kontrolin ni Zia ang pag-akyat ng kapangyarihan. Pinagkakatiwalaan niya ito, ngunit hindi si Yan. Samantala, si Zia ay nakaupo mag-isa sa gilid ng burol nang istorbohin siya ni Sandro. Isinasaalang-alang niya siya bilang isang libreng therapist dahil siya ay bahagyang responsable para sa lahat ng kanyang mga problema. Nagsimulang magduda si Zia sa sarili pagkatapos ng sinabi ni Yan kanina, at sa tingin niya ay duwag talaga siya. Sinusubukan ni Sandro na kumbensihin siya na nagsusumikap siya, ngunit wala silang sapat na oras upang makamit ang mga resulta gamit ang lumang paraan. Tinanong ni Zia ito kung ano ang dapat niyang gawin sa kasong iyon, at sinabi lang ni Sandro sa kanya na siya mismo ang magpapasya dahil buhay niya iyon. Lalo siyang nanlumo matapos marinig ang sagot nito dahil kung mas maganda ang desisyon niya noon, hindi siya magiging ganito. Umalis si Sandro pagkatapos nun, at ilang sandali pa ay nagpasya si Zia na tingnang mabuti ang puno ng sagradong pagota. Inikat niya ito ng paikot at nakita niya ang name tag na pagmamay-ari ni Yan at ng kanyang kapatid. Iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga masasakit na salita mula kanina, at nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito at magnakaw ng isang sanga mula sa puno ng sacred pagoda. Nagsisimula siyang umakyat sa puno, iniisip ang lahat ng mga kabiguan sa kanyang buhay, na karaniwang 80% ng kabuuang oras na ginugol niya sa pamumuhay. Gayunpaman, sa sandaling makarating siya sa isang sangay, talagang nagsisimulang isipin ni Zia na hindi pa siya nagsisikap ng husto at palagi siyang umaasa sa iba para sa tulong. Nagpasya siyang bumaba mula sa puno nang hindi nagnanakaw ng kahit ano, at nagpasya na magtrabaho ng husto sa kanyang sarili upang palayain ang kanyang guardian spirit. Si Yan, na nakatingin sa lahat mula sa bintana, ay nalulugod na ginawa niya ang tamang pagpili. Bumalik si Yan sa kanyang silid pagkatapos noon ngunit biglang nakaramdam ng kaguluhan sa buong Demon Street. Tumakbo siya palabas kasunod si Liang. Maging si Sandro ay dumarating doon. Napansin nila ang isang portal na bumukas sa kalangitan, at ang lalaki mula sa crown na gustong dukutin si Zia ay naroon kasama ang lahat ng kanyang mga robot. Inutusan niya silang pasukin ang Demon Street at dalhin ang babae sa kanya sa lahat ng paraan. Ang mga robot ay tumatakbo ng ligaw sa mga kalye, at sinasalakay ang bawat makita nila na nag-iisip na hinding-hindi maaagaw ng AI ang sangkatauhan. Ang bawat isa ay tumatakbo para sa kanilang mga buhay habang sila ay inaatake, at Zia at Liang ay nagtataka kung paanong ang crown ay maaaring nagbukas ng isang portal sa kalangitan. Sinabi niya na hindi na ito mahalaga, ipinatawag si Kabucho, at sinabihan siyang isara ang portal. Nais ding sumali ni Liang sa aksyon, ngunit sinabihan siya ni Yan na manatili at protektahan si Zia. Tumungo sina Yan at Kabucho sa lugar kung saan inaatake ng mga robot ang mga tao at mabilis silang ibinaba. Ang mga robot ay hindi tugma para kay Yan, at tinamaan niya ang mga ito ng isang Legends combo, sabay-sabay na binababa ang isang malaking bilang ng mga ito. Hindi nagtagal ay lumapit siya sa portal sa kalangitan, at habang tinitingnan niya ang loob nito, nalaman niyang nakapasok na ang crown sa Demon Street gamit ang isa pang Demon Street. Nang malapit na siyang magtungo sa portal at sirain ito, nakita niya ang isa pang portal na bumukas sa di kalayuan. Napapaligiran siya ng mga robot, kaya sinabihan niya si Kabucho na magtungo sa pangalawang portal at ayusin ito habang hinaharap niya ang isang ito. Bumalik sa burol, si Zia ay nag-aalala na si Yan ay nasa panganib at hinimok si Sandro na tulungan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Liang na ang kanyang kapatid ay medyo malakas. Sa tingin niya ay hindi magkakaroon ng anumang problema si Yan sa pagharap sa intruders kahit na may dalawang portal sa langit. Naniniwala siya sa kanya sa pagsasabi nito, at bumukas ang ikatlong portal malapit sa kanila.
Hindi na ito maipapaubaya ni Zia kay Yan, at sinabihan si Sandro na patunayan ang kanyang sarili na kapaki-pakinabang habang tinutulak siya nito patungo sa ikatlong portal. Nang mapansin ni Yan ang bagong portal, nagpa siyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan para mabilis na tapusin ang mga bagay-bagay. Pinalabas niya ang apoy na nakatatak sa kanyang higanteng armas para ipadala ang mga robot na umaatake sa kanya na lumipad palayo. Pagkatapos ay naglunad siya ng mas malakas na apoy, na humarap sa lahat ng mga robot ng sabay-sabay at hinahamon ang kanilang amo. Napagtanto ng amo na hindi niya kayang lumaban sa kanya, kaya nagpapadala siya ng mas maraming robot pababa habang tumatakas na parang daga. Habang nakikipaglaban si Yan, Cabocha, at Sandro sa tatlong kalaban, maaari lamang mag-alala sa kanila si Zia. Gayunpaman, napansin ni Liang ang isang pattern sa pagbubukas ng mga portal at napagtanto na ang susunod ay maaaring magbukas sa likod mismo ng kanilang bahay. Umakyat siya sa rooftop at tinawag ang kanyang mecha spirit, si Leonard, para mag-set up ng bitag para sa mga kaaway pagdating nila. Napakaganda ng kanyang hula na maaari niyang makuha ang pinakamataas na premyo sa bawat sports league. Isang portal ang babukas sa tabi mismo ng kanyang bahay, at inutusan ni Liang ang kanyang espiritu na gamitin ang kanilang panghuling pag-atake at atakihin sila ng kulog. Inatake niya ang mga robot sa kanilang base nang hindi sila binibigyan ng pagkakataon na makapasok man lang sa Demon Street. Natapos na rin ni Sandro ang kanyang gawain, at humanga siya sa mga kakayahan ni Liang. Tinalo din ni Cabocha ang huling ilang robot na natitira sa kanyang panig, at siya ang huling nanalo sa kanyang laban. Si Zia, na nanunood ng lahat na parang walang silbing palamuti, ay nakonsensya na hindi siya nakakatulong. Nang subukan ni Liang na i-comfort siya sa pagsasabing patuloy nilang paprotektahan siya kahit sa hinaharap, lalo siyang nanlumo. Ayaw niyang maging mahinang babae na kailangang protektahan ng mga lalaki sa lahat ng oras. Sinabi ni Zia na wala siyang silbi at dumating doon si Yan sa tamang panahon para sabihin sa kanya na tama siya. Sinabi niya na siya ay masyadong mahina upang manatili sa mundo ng mga tao at pumunta sa Demon Street. At kahit na siya ay masyadong matanda upang malaman ang mga paraan upang utusan ang kanyang espiritu, sinusubukan pa rin niya. Pagkatapos ay pinuri niya ito, na sinasabing sa kabila ng pagiging mahina at walang silbi, hindi siya sumuko. Ngunit bilang isang babae, walang narinig si Zia pagkatapos tawagin siyang matanda niyan. Dumating doon si Sandro at sinabing nag-aaway na naman ang dalawa, at pareho silang napupuot na pinagsasama niya sila. Pagkatapos ay itinuro ni Sandro na kahit na natalo nila ang intruders sa pagkakataong ito, malinaw na ang Crown ay may kakayahang pumasok sa Demon Street ayon sa gusto nila. Nagtataka si Yan kung paano nila magagamit ang ibang Demon Streets para makapasok sa kanyang teritoryo, at kung ano ang ginagawa ng ibang mga pinuno. Umalis si Sandro para imbestigahan pa ang mga bagay-bagay, ngunit sa pagpasok niya sa isang gate, nakita niyang nakaharang ang labasan sa kaharian ng tao. Samantala, nakakuha din si Liang ng ideya, at sa palagay niya ay nasa 4 na kardinal na direksyon ang mga portal at tila gagamitin ang mga ito para magsagawa ng ilang uri ng selyo. Bueno, muli niyang pinabilib ang iba, at biglang naglabas ang lahat ng 4 na portal ng malakas na sinag ng espiritual na enerhiya na nagtitipon sa ibabaw mismo ni Zia. Ang sinag ay naglalakbay sa lupa at mabilis na nag-react si Yan at iniligtas si Zia mula sa pagtama nito. Gayunpaman, iyon ay hindi isang pag-atake ngunit isang paraan upang ipadala ang nakatagong sandata ng Crown sa Demon Street. Napansin ni Yan at Zia ang isang demonyong wolf monster na may 3 ulo sa harap nila, at binalaan ni Cabocha ang kanyang master na talagang makapangyarihan ang halimaw. Nagpapakita na galit ang lobo at habang umuungal ito, natakot si Zia. Nagtanong siya kung paano nakapasok ang isang napakalakas na halimaw sa Demon Street, at sinabi niya na hindi ito malaking bagay. Ang mga hadlang na nakapaligid sa mga Demon Street ay hindi ganoon kahirap sirain, at ang isang halimaw na makapangyarihan ay may mas maraming pagkakataon na gawin iyon kaysa sa mga mahihinang nilalang. Gayunpaman, iniisip niya na ang halimaw ay masyadong walang isip para pumasok sa Demon Street ng mag-isa, at dapat mayroong isang uri ng mastermind sa malapit. Ang halimaw ay nagmamadali sa lungsod at nagsimulang umatake sa mga tao. Lahat ay tumatakbo palayo dito, ngunit isang batang babae na nagtatago sa isang eskinita dahil sa takot ay nakita. Ang halimaw ng lobo ay malapit ng magmeryenda sa gabi salamat sa kanya, nang dumating si Yan doon upang harapin ito.
Sinubukan ng halimaw na atakihin siya, ngunit tinapos ito ni Yan bago pa ito magkaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman at iligtas ang babae sa parehong pagsabog. Ipinaalala ng batang babae sa kanya si Rian, ang babaeng kaibigan niya, at nang makita siyang nag-ambala, inatake siya ng halimaw ng lobo na may hininga ng apoy. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Kabocha, at sinabi ni Yan sa babae na tumakas at magtago. Pinapanood ni Nazia at Liyang ang laban na ito mula sa malayo, at sinabi ni Liyang na pinoprotektahan na ng kanyang kapatid ang Demon Street sa simula pa lang, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagagalit sa tuwing may sumusubok na magsimula ng isang bagay sa kanyang teritoryo. Sa labanan, sina Yan at Kabocha ay nakikipaglaban sa humihinga ng apoy na wolf monster. Inatake nito si Kabocha ng isang fire breath, ngunit nagawa niyang harangan ito, at pagkatapos ay hinarap ni Yan ang lobo bago siya gumamit ng isa pang fire breath. Gayunpaman, isa lang siyang tao at ang lobo ay may 3 ulo kaya medyo mahirap gawin iyon. Dahil sa labanan, isa sa mga espiritong nagtatago sa malapit ay nawalan ng pag-asa sa hinaharap at biglang naging masamang espirito. Inatake niya ang isang babae sa tabi niya, ngunit sa kabutihang palad ay napansin ito ni Yan sa oras, at hinawakan ng lalaki para makatakas ang iba. Samantala, ang pinsala mula sa mga pag-atake ng lobo ay nagiging mas matindi, na nagpapadala ng higit pang mga espirito sa madilim na bahagi. Hindi hahayaan ni Yan na mangyari iyon, kaya siya mismo ang gumawa ng portal at hiniling kay Kabocha na maghanda para sa pagbabago sa larangan ng digmaan. Inatake ni Yan ang halimaw gamit ang kanyang armas na ikinairita nito upang sundan siya sa portal. Sinundan din sila ni Kabocha, at nagsara ang portal. Pumasok sila sa isang disyerto kung saan magagamit ni Yan at ng kanyang guardian spirit ang kanilang kapangyarihan ng walang pagpipigil. Masaya si Zia na hindi na masisira ang Demon Street ngunit biglang naramdaman ni Liyang ang pag-atake patungo sa kanila. Mabilis niya itong pinalihis bago hilingin sa umatake na magpakita ng sarili. Lumapit ang opisyal ng Crown at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Herald, ang ika-9 na pinakamalakas na tao sa grupo. Isang tingin lang sa kanya at masasabi na ni Liyang na napakalakas nyo. Kahit si Zia ay masasabi na siya ang tipo ng lalaki na gagawin ang lahat para sa kanyang sariling interes, at agad siyang kinasusuklaman nito. Sinabi ni Herald na narito siya para sa kanyang guardian spirit, at para mapuntahan siya, kinailangan niyang dumaan sa 4 na magkakaibang Demon Street. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang masamang monologo, bigla siyang inatake ni Liyang, na ipinahayag na hindi niya hahayaang saktan ng sino man si Zia or ang lugar na ito. Tinatawanan lang ni Herald ang kanyang kumpiyansa, at sinabi sa kanya na natalo niya ang 4 na pinuno na lahat ay mas malakas kaysa sa kanya. Kinakabahan ngayon si Liyang, hindi pa siya susuko at muling ipinatawag si Leonard. Ngumisi lang si Herald sa kanya, sinasabing alam niya ang tungkol sa kapangyarihan at limitasyon ng kanyang mecha, alam niyang magagamit ni Leonard ang ultimate attack nito minsan lang sa isang araw, na nagawa na niya. Si Herald ay tumawa, na sinasabi na ang labanan ay medyo madali para sa kanya ngayon, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay. Sa kabilang banda, si Yan at Kabocha ay malapit nang humarap sa lobo na unang umatake sa kanya. Hinarang ni Kabocha ang pag-atake nito gamit ang kanyang higanteng armas at hinampes ito, ngunit tinamaan pa rin siya ng lobo ng isang walang hanggang fire breath. Si Kabocha ay patuloy na pinananatiling abala ang lobo at binibigyan siya ng oras upang sumugod gamit ang isang malakas na pag-atake na tumangay dito. Gayunpaman, ang pag-ataking iyon ay hindi gaanong nagdudulot ng pinsala sa lobo, marahil dahil isa rin itong halimaw na elemento ng apoy ngunit siyan ay masyadong walang isip para makita ito. Inutusan niya si Kabocha na sumama sa kanya para ma-atake nila ang lobo mula sa magkabilang panig, at malaman ang kahinaan nito. Tumakbo sila patungo sa lobo na siyan ay kumukuha sa harap at kinuha ni Kabocha ang likod, ngunit sa isang hindi obvious na paraan. Napagtanto ng lobo na aatake na sila at mabilis na inatake si Kabocha, ngunit iniligtas siya ni Yan sa pamamagitan ng pag-atake ng fire cannon sa halimaw. Nakipagkita siyang muli sa kanyang master at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang sarili, at magkasama silang nagtataka tungkol sa kahinaan ng halimaw. Muli nila itong inatake, at ginulo ni Kabocha ang halimaw gamit ang higanteng armas habang tumatalon dito at nabali ang isang ngipin nito. Bumalik sila pagkatapos noon, at itinuro ni Kabocha na ni minsan ay hindi nagmulat ng mga mata ang lobo mula nang magsimula silang makipaglaban, ngunit nasusubaybayan pa rin ito ang kanilang mga galaw.
Sumagot siya na pwedeng dahil ang halimaw ay may matalas na pandinig at ilong na tinataglay ng karamihan sa mga lobo. Tinanong siya ni Caboche kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, at tumugon siya na inaakit niya ang halimaw sa disyerto na ito dahil ito ay isang espesyal na dimensyon na ang nakalimutang dulo ng lahat ng Demon Streets. May mga portal sa bawat Demon Street doon, at iniisip niya na hindi mahuhuli ng lobo ang kanilang amoy kung gagamitin nila ang mga portal na iyon para atakihin ito. Inutusan niya si Caboche na akitin ang halimaw, at tumakbo siya palayo habang kinakaladkad ang kanyang mace sa lupa. Sinundan siya ng lobo, at sinakian ito ni Yan upang hulaan kung ano ang susunod nitong gagawin. Ang lobo ay nabugan ng apoy kay Caboche na naglaho sa isang portal, at pagkatapos ay inaatake ni Yan ang lobo mula sa itaas bago tumalon sa isang portal sa itaas. Nakarating siya sa isa pang Demon Street at inatake ang lobo mula roon, ngunit ito ay umiwas at nakatakas. Hinahabol ito ni Yan at Caboche sa mas maraming dimensyon kaysa sa na-explore ni Doctor Strange sa kanyang pelikula, habang naglulunsad ng mga sorpresang pag-atake dito. Sa wakas ay ibinalik nila ito sa disyerto, ngunit doon nila napansin na ang mga pinsala sa lobo ay naghihilom ng mag-isa. Napagtanto nila na ang lobo ay talagang isang espiritong tagapag-alaga na kayang pagalingin ang mga pinsala nito gamit ang espiritual na enerhiya, at ang tanging paraan upang talunin ito ay ang tapusin ang host ng espirito. Samantala, sa Demon Street, dahado si Liang sa kanyang pakikipaglaban kay Herald, at lumalabas si Zia para mag-alala para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na magtago sa isang lugar na hindi siya magiging hadlang sa kanya, at sumunod siya. Dumating si Herald na tinutuya ang bata dahil sa pagiging masyadong mahina, at tumalon siya sa hangin gamit ang kanyang mecha at binato siya ng mga kutsilyo. Mabilis itong iniiwasan ni Herald at nagpakita sa likod ni Liang. Bago pa man siya kumurap, iniiwasan siya ni Liang kahit papaano sa tulong ng kanyang mecha, ngunit ito ay nagkaroon ng labis na pinsala upang lumipat. Sinabihan siya ni Herald na ibigay sa kanya ang walang silbing babae, at ililigtas niya ang kanyang buhay, ngunit hindi iyon gagawin ni Liang. Siya ay sumusugod patungo sa kakaibang kontrabida ngunit inaatake lang siya sa pamamagitan ng kanyang kung fu moves. Nang walang makitang ibang paraan, sinabihan niya si Zia na ubusin ang mga bahagi ng Sacred Pagoda Tree upang mapalaya niya ang kanyang guardian spirit at labanan ang kontrabida. Nakinig siya sa kanya at tumakbo sa puno, ngunit pagkatapos ay nabalisa habang iniisip niya na hindi matutuwa si Yan at hihilingin sa kanya na magbayad gamit ang kanyang pera. Sinabihan ni Liang si Zia na magmadali, dahil ang pagiging alipin ng kanyang kapatid ay mas mabuti kaysa sa pagiging lab rat para kay Herald at sa kanyang grupo. Naiintindihan niya at inalis ang ilang balat mula sa sagradong puno. Tinatrato niya ito na parang ipinagbabawal na pagkain ng tsokolate, at hindi siya masyadong nasiyahan dahil kakaiba ang lasa nito. Gayunpaman, gumana ang balat ng sacred tree, at biglang nagsimulang umapaw sa espiritual na enerhiya si Zia. Ang kanyang guardian spirit ay tumatanggap ng enerhiya at nakakalis sa mga tanikala nito. Si Zia ay sumisigaw habang ang isang nakakaba-overwhelm na dami ng espiritual na enerhiya ay inilabas mula sa kanyang katawan, na nagbibigay liwanag sa buong Demon Street. Lahat ay naitataboy ng shockwave na nagreresulta mula sa enerhiyang iyon, at ang kanyang guardian spirit ay lumabas. Siya ay ganap na wala sa kontrol, at iniisip ni Zia na ito ay dahil siya ay nakakadena ng napakatagal. Gayunpaman, nang magsimulang umatake ang espiritu ng mga laser cannon mula sa bibig nito, napagtanto niya na lahat sila ay nanganganib. Biglang tumama ang isang bowl ang apoy sa ulo ng espiritu, at lalo siyang nabalisa. Lumingon siya para tignan kung sino ang nangahas na saktan siya, at nang wala siyang makitang tao, inatake na lang niya ang sagradong puno. Ang kanyang laser cannon ay nagiging sanhi ng pagputok ng puno, at pagkatapos ay ang mga fragment ng pagsabog ay nagtitipon at bumubuo ng isang malaking skybeam. Nakatitig lang ang mga residente ng Demon Street sa skybeam, ngunit hindi nagtagal habang sinisimulan silang sipsipin ng sinag na parang black hole. Sila ay sinipsip sa haligi ng liwanag, at si Zia ay maaari lamang sumigaw ng ano ang nangyayari. Ibinigay sa kanya ni Herald ang sagot na sinasabi sa kanya na ang sagradong puno ay nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Ghost World at Demon Street, at ngayong wala na ito, direktang makakapasok ang mga espiritu sa kaharian ng mga multo nang walang anumang papeles. Sinabi niya na ngayon ang magkabilang mundo ay magdurusa dahil dito, at sinabihan si Zia na sumama sa kanya kung gusto niyang mabuhay.
Siya ay masyadong walang isip upang gumawa ng mga desisyon para sa kanyang sarili, at tumingin kay Liang ngunit nalaman na siya ay masyadong abala sa pagkapit sa isang bato para sa kanyang mahal na buhay. Ang pagkaunawa na si Liang ay hindi isang tao ngunit isang espiritu ang tumama sa kanya tulad ng isang truck, at siya ay lumakad patungo sa kanya upang panatilihing ligtas siya. Nawala ang pagkakahawak niya sa bato at lumipad palayo, ngunit hinawakan niya ang kamay nito sa huling sandali. Nangangako siyang panatilihin itong ligtas kahit sino pa siya. Si Zia ay nagtataka kung nasaan si Yan kapag talagang kailangan nila siya, ngunit siya ay masyadong abala sa pakikitungo sa isang tatlong ulo na lobo sa na may healing factor. Sinabi niya kay Kabucho na palibutan ang lobo sa isang apoy na circle para matapos niya ito sa kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ang Spirit Knight ay sumunod at lumikha ng isang bilog ng apoy sa paligid ng lobo. Tumalon si Yan para ilunsad ang kanyang ultimate spiritual cannon dito, ngunit biglang naglaho ang lobo habang ang haligi ng liwanag ay nakikita sa di kalayuan. Nagtataka si Yan kung ano ang nangyayari at tinawag si Kabucho ngunit nalaman niyang wala siya sa malapit. Sinubukan niya na bumalik sa bahay na may portal ngunit sa halip ay dumating sa mortal realm. Pumasok siya sa isa pang portal at dumating sa taping ng Little Mermaid. Napagtanto niya na ang espasyo ay baluktot at sira-sira tulad ng aking ex at walang paraan para makauwi siya. Ang tanging hiling niya lang ay ligtas ang kanyang kapatid, na buong lakas siyang hinahawakan ni Zia para hindi siya masipsip sa ghost world. Samantala, hindi pa humihinahon ang guardian spirit ni Zia, at nilapitan ito ni Harold na sinusubukang kunin ito sa kanyang tabi. Gayunpaman, ang espiritu ay naglalabas ng isang pagsabog ng enerhiya na nagpatambo sa kanya mula sa kanyang mga paa, ngunit bilang isang mandirigma, gusto niya ito. Biglang nadulas ang pagkakahawak ni Zia sa bato, at kailangan niyang bitawan ito. Kahit papaano ay patuloy siyang nakahawak sa kamay ni Liang, ngunit nakita ni Harold ang pagkakataon nito at nabad trip siya, pinalipad din siya. Sa kabilang banda, kumuha siya ng isang portal na patungo sa isang silid na natatakpan ng mga antang-antang at nakita si Sandro na nakaluhod sa sahig. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa niya dito kapag ang Demon Street ay magulo. Gayunpaman, habang hinahawakan niya siya, bumagsak si Sandro, at napagtanto niya na siya ay nasawi na sa buong panahon. Nakahanap siya ng ilang kakaibang marka sa ilalim ng mga talisman na kumalat sa sahig, at nilinis ang mga ito upang makita ang isang mensahe mula kay Sandro na nagsasabing siya ay tinambangan at malubhang nasugatan. Isinulat niya na ang crown ay hindi lamang ang may kapangyarihan na humahamon sa autoridad ng kaharian ng multo dahil ang ikatlong kapangyarihan ay bumangon din. Napagtanto niya na ang Sandro na nakita niya nitong mga nakaraang buwan ay isang impostor, at agad na bumalik sa portal na pinanggalingan niya. Bumalik sa Demon Street, si Zia ay hindi pa rin sinisipsip sa Ghost Realm dahil hinawakan niya ang buhok ni Harold sa huling sandali. Sinabi niya sa kanya na bumitaw, ngunit kapag hindi siya nakinig, umaatake siya. Nawala ang pagkakahawak niya kay Liang at sinubukan niyang abutin siya habang sinisipsip siya sa sinag ngunit wala itong silbi. Gayunpaman, dumating si Yan doon upang iligtas ang kanyang kapatid, at hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid at hinayla siya palapit, nangako na hindi na niya ito hahayaang masawi muli. Napaiyak si Zia nang makita ito, at pagkatapos ay tinanong ni Yan si Liang kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya kung paanong hindi niya kinayang talunin si Harold, at hiniling kay Zia na kainin ang balat ng sacred tree, ngunit ginulo ng kanyang espiritu ang lahat at pinasabog ang puno. Nagalit si Yan sa kanya ngunit hiniling lang sa kanya na bantayan si Liang habang humaharap siya sa kontrabida. Pinagtatawanan siya ni Harold habang ipinapahayag niya na ipapakita niya sa kanya ang tunay na kapangyarihan ng isang mataas na antas na host ng espiritu, at ipinatawag ang tatlong ulo na lobo, na kanyang espiritu. Gumagamit siya ng isang ipinagbabawal na pamamaraan at naging isa sa kanyang espiritu, ngunit sinabi lamang niya na mas madaling talunin siya sa ganitong forma. Agad siyang inatake ni Harold at itinulak siya pabalik. Nag-counter-attack siya ng isang atake ng cannon shot, ngunit pinalihis ito ni Harold patungo sa espiritu ni Zia na nagalit sa kanya at ginamit ang kanyang laser cannon sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Kabucho doon sa tamang oras upang protektahan ang kanyang master. Sinabihan siya niya na pangasiwaan ang berserker spirit habang nakikitungo siya sa unholy union ng tao at beast. Nagmamadali si Kabucho patungo sa spirit guardian ni Zia, hineranggan ang laser cannon nito at tinamaan ito ng ilang mabibigat na jab habang si Harold ay umaatake kay Yan ng buong bilis.
Umiiwas lang siya sa mga pag-atake ni Herald at nagawa pa niyang itulak siya pabalik. Gayunpaman, ginagamit ni Herald ang kanyang madilim na espiritual na enerhiya para atakihin siya, at kahit naharangan ito, siya ay itinapon sa langit. Agad na umabot sa likuran niya si Herald at hinampad siya sa lupa, na tinatawag siyang mahina. Gayunpaman, iyon ay isang pagkakamali dahil ang mga bendahe sa paligid ng armas ni Yan ay nagsimula ng maalis na nagpapakita na ito ay isang sinaunang artifact na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ginagamit ito ni Yan para utusan ang kanyang pangalawang guardian spirit na magpakita mismo. Nakatalikod si Herald ngayon habang napagtanto niya na si Yan ay isang espesyal na tao na tinatawag na warrior body, na kayang mag-utos ng higit sa isang espiritu. Sinabihan siya ni Yan na mag-relax dahil hindi niya lalabanan ang kanyang espiritu dahil ipinatawag niya ito para lamang labanan ang Berserker Guardian. Sa kanyang pahiwatig, ang pangalawang espiritu ay nagmamadali upang tulungan si Cabocha, at idineklara ni Yan na kaya niyang lumaban ng buong lakas ngayon. Inatake niya si Herald at pinapanatili siya sa kanyang mga daliri, habang ang kanyang espiritu ay humahampas sa espiritu ni Zia mula sa magkabilang panig. Sinusubukan ng Berserker Spirit na magpakita ng ilang kung fu moves para harapin silang dalawa ng magkasama, ngunit ito ay walang silbi sa harap ng dalawang mas malaki at mas makapangyarihang spirit. Sa pagkainis, pinaputok niya ang kanyang laser cannon kung saan-saan, halos tamaan si Yan. Gamit ang pagkakataong ito, sinubukan ni Herald na sugurin siya, ngunit ang pangalawang espiritu ni Yan ay sumagip sa kanya at inatake ang hybrid na kontrabida sa lupa. Pagkatapos ay sinuntok niya siya ng buong lakas, at si Herald ay labis na natakot kaya humiwalay siya sa kanyang espiritu. Itinulak ng Spirit number 2 ang lobo sa lupa at pagkatapos ay naghahanda na harapin ang kontrabida, ngunit pagkatapos ay sinabihan siya ni Yan na pumunta at suportahan si Cabocha, na nahihirapan. Sumunod siya at umalis, at pagkatapos ay lumapit si Yan sa natakot na Herald at sinabi sa kanya na wala siyang pagkakataong manalo laban sa kanya, dahil hindi lang dalawang guardian spirit ang mayroon siya kundi 7 sa kanila. Nagulat si Herald sa kanyang narinig at sumakay sa kanyang lobo upang makatakas. Sinabihan ni Zia si Yan na sundan siya, at tumugon siya na wala siyang sapat na lakas upang ipatawag ang dalawang espiritu at habulin ng isang tao ng sabay. Sa palagay niya ay magiging mas mahigpit kaysa sa inaasahan niya ang pagkontrol sa espiritu ng Berserker ni Zia, ngunit biglang nagpakita ang Peking Sandro. Ipinadala niya ang talisman sa langit at tinawag ang isang espiritu na may isang higanteng palayok. Ang espiritu ay tumalon pababa at inilagay ang kanyang higanteng palayok sa ibabaw ng sinag ng langit, tinatakpan ito at pinipigilan ang pagsipsip ng mga espiritu sa kaharian ng mga multo. Tinanong siya ni Zia kung bakit siya nahuhuli, at sinabi sa kanya ni Yan na hindi siya ang tunay na Sandro kundi ang lalaking pumaslang sa kanya. Natatawa na lang ang Peking Sandro kapag nalaman ito, ngunit wala siyang pakialam dahil nakuha na niya ang gusto niya sa pamamagitan ng pagkawasak ng sagradong puno. Nakonsensya si Zia na ginamit siya bilang tool para sa pamamaraan ng Peking Sandro, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat siyang magpasalamat na ginawa niya itong kapaki-pakinabang kahit papaano. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang sagradong puno ay maaaring maibalik sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga bahagi mula sa iba pang 3 sagradong puno na nakatago sa ibang mga lansangan ng Demon Street. Aalis na sana siya pero pinigilan siya niyan. Sinabi sa kanya ng Peking Sandro na wala siya sa estado upang labanan siya matapos ipatawag ang dalawa sa kanyang mga guardian spirits. Biglang sumisikat ang araw at sa pagtama ng sinag ng ara sa espiritu ni Zia, ang madilim na enerhiya sa loob nito ay pinalabas at ito ay gumuho habang ito ay nagiging isang normal na espiritu. Kinakabahang lumapit si Zia sa kanya ngunit nabigla siya habang siya ay bumangon. Marahan siyang hinaplos ng espiritu na sinasabing kamukha niya ang dati niyang kakilala, at hindi maintindihan ni Zia kung ano ang sinasabi niya. Biglang tumingin siya kay Yan na nahihirapang tumayo at agad na hiniling sa kanyang espiritu na ibigay sa kanya ang elixir revival. Ang espiritu ay nagsasabi sa kanya na ito ay tumagal ng libu-libong taon upang lumikha ng elixir, ngunit ibinigay niya ito sa ibang tao taon na ang nakalipas. Walang interes si Sandro sa kanila dahil wala na sa espiritu ang elixir na sinasabi niya. Nagpaalam siya kay Zia bago tumakbo palabas. Nainis si Yan dahil walang kabuluhan ang pagtulong nila kay Zia, at maaari lang siyang humingi ng tawad kay Liang na hindi na muling bubuhayin ngayon. Nakangiti lang siya habang sinasabi sa kanya na magandang balita ito dahil kung wala ang elixir ay hindi siya hahabulin ng crown, at makakauwi siya at mamuhay ng normal.
Gayunpaman, tumanggi si Zia na gawin ito at idineklara niya na aayusin niya ang sagradong puno ng pagote dahil ang kanyang guardian spirit ang Samaira dito. Humingi siya ng paumanhin sa magkapatid, at pagkatapos ay ipinahayag ng kanyang espiritu na palagi itong mananatili sa tabi niya at paprotektahan siya. Tinanong niya siya para sa kanyang pangalan at sumagot siya na siya ay tinatawag na Zilong. Kinagabihan, nakaupo si Nayan at Liyang sa rooftop at pinag-uusapan kung paano ba talaga plano ni Zia na ayusin ang sagradong puno ng pagota. Sinabihan ni Liyang ang kanyang kapatid na sumama sa kanya habang pinoprotektahan niya ang Demon Street. Tumanggi siyan, sinabing ayaw na niyang iwan siyang mag-isa muli at inaalala kung paano natapos ang mga bagay sa nakaraan. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Liyang na lumabas at makita ang mundo kasama si Zia dahil maaaring may mas mapanganib na mga bagay na naghihintay sa kanila sa hinaharap. Kinaumagahan, habang naghahanda si Zia para umalis sa kanyang misyon, nakita niya si Yan na nakasuot ng nakakatawang suot ng armor. Natatawa siya habang tinatanong siya kung may binabalak siyang mag-cosplay, at sinabi niya sa kanya na isa itong psychic armor na ginawa mula sa mga kapangyarihan ng kanyang mga guardian spirit, na magpapatago sa kanya kapag bumisita sila sa ibang mga Demon Street. Sinabi niya kay Zia na lumikha din ng baluti para sa kanyang sarili, at hinihiling niya sa kanyang espiritu na gawin ito. Siya ay sumunod at lumikha ng isang espesyal na baluti para sa kanya, ngunit bago gawin iyon ang lahat ng mga damit ni Zia ay sumabog, na nagbibigay sa magkapatid ng nakakagulat na ekspresyon. Galit na galit si Zia sa kanyang espiritu dahil sa pagiging walang konsiderasyon, at humihingi siya ng tawad dahil akala niya ay lalaki ito dahil masyado itong flat. Nagtatampo siyang lumayo, at sinabi niyan sa kanyang kapatid na aalis din siya ngayon. Bago umalis ay inabot nito sa kanya ang kwintas na identity card ng pinuno. Sinabi ni Liyang na siya ay isang espiritu at ayon sa mga patakaran ng Ghost World, hindi siya maaaring maging pinuno. Walang pakialam si Yan sa mga alituntunin at inilagay sa kanya ang kwintas na sinasabi sa kanya na siya na ang man of the house ngayon. Siya ay umalis kasama si Zia, ngunit pagkatapos ay biglang huminto at nagmamadaling bumalik kay Liyang, na iniabot ang kanyang daliri sa kanya. Marahan itong hinawakan niyan sa buong kamay. Ipinaaalaala nito sa kanya ang lahat ng pagkakataong hinawakan niya ang daliri ng kanyang nakatatandang kapatid, at kakaiba ang pakiramdam na mas lumaki siya at mas matanda kaysa sa kanya ngayon. Sinabi niyan kay Liyang na hintayin siya, at umalis siya sa kanyang paglalakbay kasama si Zia.